Nagimbal ang buong lalawigan ng Cavite. Sa isang liblib na babuyan, 30 magagandang babae ang nawawala. Isang tahimik na babuyan na nakatayo sa likod ng matataas na pader na semento. Dahil laging mahigpit na nakasara ang lahat ng pinto, walang sino man ang nakaalam kung ano ang nangyayari sa loob. Ngunit ang katahimikan na iyon ay naging isang bangungot nang biglang maglaho ng walang bakas ang 30 dalaga. Walang sino mang babaeng pumasok doon ang muling nakalabas, kaya't nagsimulang mabalot ng takot ang mga residente sa paligid. Ito ba ay isang ordinaryong babuyan lamang? O isa itong lugar na nagtatago ng mas karumal-dumal na lihim? Kabanata 1, Ang Bitak sa Kapayapaan. Hulyo 2022. Katatapos lang ng habagat at isang nakakapasong init ang bumalot sa malaking bahagi ng Cavite. Ang kalangitan ay walang bahid ng ulap. Ang sikat ng araw ay tila tumutusok sa balat at ang hangin mula sa mga palayan ay may dalang tuyo at mainit na singaw. Sa Barangay Maligaya, isang maliit na bayan sa labas ng lungsod ng Cavite, ang buhay ay karaniwang payapa. Ang mga magsasaka ay umuuwi mula sa bukid, abala ang mga ginang sa palengke at pagsapit ng gabi, nagtitipon-tipon sila sa harap ng mga sari-sari store, umiinom ng malamig na soft drinks habang nagkukwentuhan tungkol sa kanilang araw. Ngunit unti-unti, nagbago ang kapayapaan na iyon. Isang mabigat na pakiramdam ang namuo kaya't iniiwasan na ng mga tao na mag-isang maglakad sa daang lupa patungo sa dulo ng barangay. Dahil doon, nakatayo ang babuyan na pag-aari ni Ramon Mon Castillo. Hindi ito isang ordinaryong gusali. Napapalibutan ito ng mga pader na semento na mahigit 3 metro ang taas na may barbed wire sa ibabaw. Ang dambuhalang bakal na tarangkahan ay laging mahigpit na nakasara. Mula sa labas, ang gusali ay mas mukhang isang bilangguan o kuta kaysa sa isang lugar ng pag-aalaga ng hayop. Gabi man o araw, bihirang makita ng sino man na bumukas ang tarangkahang iyon, maliban na lang kung may isang lumang truck na papasok para magdiskarga ng mga sako ng pagkain ng baboy at agad ding aalis. Ang pinaka nakakatakot ay hindi ang mga pader o ang tarangkahan, kundi ang mga tunog ng mga aso mula sa loob. Hindi sila tumatahol na parang mga ordinaryong aso. Minsan, isang malalim na ungol, minsan, isang nakakapangilabot at mahabang alulong, at bigla, magwawala sila na tila handang sakmalin ang sinumang lalapit. Ang mga tunog na iyon ay umaalingaw-ngaw sa mga pader na semento, nagdudulot ng kilabot sa sinumang mapapadaan. Ang may-ari nito, si Ramon Castillo, ay kasing misteryoso ng kanyang babuyan. Isang lalaking nasa edad 40s, matipuno ang katawan, maitim ang balat dahil sa araw, at may matatalas na matang walang emosyon. Walang sino man ang nakaalam kung saan siya nagmula. 5 taon na ang nakalipas, bigla na lang siyang lumitaw sa Barangay Maligaya, bumili ng isang malawak na lupain at mabilis na itinayo ang babuyan. Hindi kailanman nagpakita si Ramon sa simbahan o sa mga pulong sa barangay. Hindi rin siya nakikipag-usap sa mga kapitbahay. Minsan minamaneho niya ang kanyang lumang pick-up truck papunta sa bayan at babalik nang hindi man lang bumabati kanino man. Sa alaala ng mga residente, isa lamang siyang aninong dumadaan malamig at hindi maabot. Dahil dito, nagsimulang kumalat ang iba't ibang tsismis. May nagsasabing si Ramon ay dating sundalo. Ang iba naman ay naghihinalang sangkot siya sa isang ilegal na negosyo. Ilang residente ang naniniwalang ang mga asong iyon ay hindi para ibenta, kundi para magbantay ng isang bagay na nakatago. Pinagbawalan ng mga magulang ang kanilang mga anak na lumapit sa daan patungo sa babuyan. Lagi nilang sinasabi, "Huwag kang sisilip sa loob. Tandaan ng mga asong yan ang mukha mo." Sa una, lahat ng iyon ay bulungan lamang hanggang sa lumabas ang balita na isang dalaga ang nawawala. Ang kwento ay unang narinig sa palengke. Isang babaeng galing sa ibang probinsya na naghahanap ng trabaho sa Cavite ang huling nakitang papunta sa babuyan ni Ramon at hindi na muling bumalik. Sa simula, hindi ito pinaniwalaan ng mga taga-barangay.
itinuring itong tsismis lamang. Ngunit makalipas ang ilang araw, naging katotohanan ang kwento ng isang matandang babae mula sa Bicol ang sumisigaw ng malakas sa harap ng bakal na tarangkahan. Umiiyak niyang tinatawag ang pangalan ng kanyang anak, ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang mga yabag ng mga aso at isang nakakapangilabot at mahabang alulong. Mula ng araw na iyon, ganap na nagbago ang kapaligiran sa Barangay Maligaya. Halos wala nang dumadaan sa daan patungo sa babuyan. Ang mga magsasaka ay humanap ng ibang ruta papunta sa kanilang mga bukid. Pinagbawalan ng mga bata at maging ang mga matatanda ay napipigil ang hininga sa tuwing naririnig ang tahol ng mga aso sa gabi. Alam ng lahat na sa likod ng mga pader na semento na iyon, isang madilim na lihim ang nakatago. Isang lihim na kalaunan ay makukuha ang atensyon ng pulisya, ng media, at ng buong bansa. At doon, malalantad ang isa sa pinakakarumal-dumal na kaso sa kasaysayan ng Cavite. Kabanata 2. Ang sigaw ng isang ina. Sa isang simpleng opisina sa himpilan ng pulisya ng Cavite, mabigat ang hangin sa katanghalian. Isang lumang electric fan ang tamad na umiikot mula sa kisame, halos walang epekto sa mainit na hangin. Sa likod ng isang mesang puno ng mga papel, si Major David Santos ay seryosong nagbabasa ng isang ulat. Malapit na siyang mag-50 anyos. May matigas ngunit may bahid ng kalungkutan na muka at mga matang kalmado na tipikal sa isang veteranong investigador. Biglang isang malakas na katok ang narinig at bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babaeng nasa katanghalian ng buhay, maputla ang mukha at maga ang mga mata. Gusot ang kanyang damit at ang kanyang paglakad ay tila pagod na pagod. Halos bumagsak siya sa upuan sa harap ng mesa. Major, tulungan niyo po akong hanapin ang anak ko. Basag ang kanyang boses. Ako po si Elena Reyes. Galing pa po ako ng Bicol. Ang anak ko pong si Sofia, mahigit 3 araw nang nawawala. Hindi ko na po alam kung saan magsisimula. Inabutan siya ni Major Santos ng isang basong tubig. Huminahon po kayo, Aling Elena. Magsalita po kayo ng dahan-dahan. Kailan po ang huli ninyong nakausap ang inyong anak? Sa nanginginig na kamay, ininom ni Aling Elena ang tubig at nagsimulang magkwento. Si Sofia ang kanyang kaisa-isang anak, isang accounting graduate na kararating lang sa kolehiyo. Simple lang ang kanilang buhay. Matagal nang pumanaw ang kanyang asawa. Ang lahat ng pag-asa ni Aling Elena ay nakasalalay kay Sofia. Isang buwan na ang nakalipas, nakakita si Sofia ng isang job ad sa internet. Isang accounting assistant para sa isang babuyan sa Cavite na may sahod na 50,000 bawat buwan, kasama ang libreng tirahan. Ang alok na iyon ay parang isang panaginip para sa kanila. Sabi niya, "Nay, ilang taon lang akong magtatrabaho, mag-iipon, at uuwi na tayo para magtayo ng maliit na tindahan at magkasama na tayo." Pumiyok ang boses ni Aling Elena. Noong umaga ng Mayo 12, tumawag si Sofia mula sa Cavite. Sinabi niyang nakarating na siya sa babuyan. Malawak daw ngunit tahimik ang lugar. Sinalubong daw siya ng may-aring si Ramon Castillo at binigyan ng sariling kwarto. Ngunit pagkatapos noon, hindi na muling makontak ang numero ni Sofia. Pinuntahan ko po mismo ang address, pagpapatuloy ni Aling Elena. Napakataas ng pader, nakakandado ang gate, at napakaingay ng mga aso. Tinawag ko ang pangalan ni Sofia, pero wala pong sumasagot. Mga aso lang po, kaya po ako naparito, Major. Natahimik ang opisina. Sumisigaw ang kutob ni Major Santos, may mali. Tinapik niya ang balikat ni Aling Elena. Hindi po kayo nag-iisa, Aling Elena. Susuriin po namin ito. Nang hapong iyon, bumuo si Major Santos ng isang maliit na team. Si Sargento Marco Reyes, isang bata at masigasig na investigador at 2 senior na pulis. Kasama si Aling Elena, nagtungo sila sa Barangay Maligaya. Huminto ang kanilang sasakyan mga 50 metro mula sa matayog na bakal na tarangkahan. Mula sa malayo pa lang, mabigat na ang kapaligiran. Isang masangsang na amoy ang humahalo sa amoy ng tuyong lupa.
Malakas ang alulong ng mga aso mula sa loob. Kinatok ni Major Santos ang tarangkahan. Bang! 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 Umalingaw-ngaw ang tunog ng metal at sinundan ito ng mas matinding pagwawala ng mga aso. Mahigit 10 minuto bago tumahimik ang lahat. Sa wakas, bumukas ang pinto at isang matangkad at malaking tao ang lumitaw, si Ramon Castillo. Mahigit 6 na talampakan ang kanyang taas, maskulado at nakasuot ng damit na puno ng putik. Matigas ang kanyang mukha at may mahabang peklat sa kanyang kaliwang pisngi. Ang kanyang malamig na mata ay tumingin sa kanila ng walang ekspresyon. Sino kayo? Mabigat ang kanyang boses. Ipinakita ni Major Santos ang kanyang ID. Mula po kami sa PNP Cavite. Mayroon po kaming ulat ng isang nawawalang tao. Totoo po bang isang dalagang nagngangalang Sofia Reyes ang dumating dito para magtrabaho ilang araw na ang nakalipas? Sandaling nanahimik si Ramon at tumango. Oo, dumating siya, pero nag-apply lang tapos umayaw din. Masyado raw liblib at walang internet, kaya binigyan ko ng pamasahe at tinawagan ng taxi para makauwi. Nang marinig iyon, lumapit si Aling Elena, muling bumuhos ang kanyang mga luha. Ginoo, hindi po umuwi ang anak ko. Pakiusap po. Sabihin niyo kung nasaan si Sofia. Sumulyap lamang si Ramon sa kanya. Sinabi ko na umalis na siya. Wala na akong alam. Matalas siyang tiningnan ni Major Santos. Anong taxi po? Pangalan ng driver? Laka ng sasakyan? Mariin niyang tanong. Bumuntong hininga si Ramon na tila naiinis. Hindi ko naaalala. Tumawag lang ako sa isang taxi service. Dumating ang sasakyan, sumakay siya, tapos ang sagot ay walang kabuhay-buhay. Hiningi ni Major Santos na suriin ang kwartong sinasabing ibinigay kay Sofia sa pag-aatubili. Dinala sila ni Ramon sa isang maliit na gusali sa likuran. Nang buksan ang pinto, ang silid ay napakalinis. Makintab ang sahig at ang kama ay maayos na natatakpan ng puting kumot. Walang laman ang aparador at walang kahit isang hibla ng buhok. Major, bulong ni Sargento Marco Reyes, parang hindi po nagamit ang kuwartong ito. Hindi sumagot si Major Santos. Natahimik lamang siya. Ang kanyang mga mata ay masusing sinusuri ang bawat sulok. Ang mga piraso ng hinala ay nagsimulang magkabit-kabit. Isang dalagang desperado sa pera, natatanggihan ng isang malaking sahod dahil lang sa malungkot. Isang mabait na amo na hindi man lang naaalala ang detalye ng taxi at isang kwartong tila isang showroom. Lahat ay kakaiba. Nang paalis na sila sa babuyan, halos bumagsak si Aling Elena sa desperasyon, ngunit sa mukha ni Major Santos mas naging malinaw ang determinasyon. Alam niyang mayroong isang malaking bagay sa likod ng mga pader na semento na iyon at kahit anong itinatago ni Ramon, determinado siyang hukayin ang katotohanan. Kabanata 3, ang pagsisimula ng pagtugis. Dahan-dahang dumilim ang gabi sa Cavite. Ang hangin ay maalinsangan at ang malabong ilaw ng mga poste ay nagbibigay liwanag sa mga palayan na bitak-bitak dahil sa matagal na tagtuyot sa isang maliit na conference room sa ikalawang palapag ng himpilan ng pulisya. Ang silid ay puno ng usok ng sigarilyo at mga seryosong mukha ng mga investigador. Nakaupo si Major David Santos sa dulo ng mesa. Nakakrus ang mga braso sa whiteboard sa likod niya. Malaking nakasulat ang pangalan ni Sofia Reyes kasama ang kanyang larawan mula sa ID. Sa tabi nito, isa pang larawan. Si Ramon Castillo, ang may-ari ng babuyan na ngayon ay sentro ng kanilang atensyon. Mga Ginoo. Mabigat ang boses ni Major Santos. Ang kasong ito ay hindi na isang simpleng missing person report. Mayroon tayong malaking problema. Huling kinontak ni Sofia ang kanyang ina mula sa babuyan na iyon. Pagkatapos, naglaho na siya. Sinasabi ng may-aring si Ramon na pinaalis niya ito sakay ng taxi, ngunit walang anumang ebidensya na susuporta sa kanyang sinabi. Natahimik ang silid, tanging ang maingay na tunog ng lumang electric fan sa kisame ang naririnig. Si Sargento Marco Reyes, ang batang investigador na balisa mula pa sa simula, ay sa wakas ay tumayo
Binubuklat ang isang folder na hawak niya. Sinuri ko po ang lahat ng taxi company sa paligid ng Cavite. Noong Mayo 12, wala pong record ng anumang tawag mula sa lokasyong iyon at wala pong driver na nagsabing may isinakay silang dalagang nagngangalang Sofia Reyes. Dahan-dahang tumango si Major Santos. Kung gayon, kasinungalingan ang kwento ng taxi. Ibig sabihin, hindi kailanman umalis si Sofia sa lugar na iyon. Mas lalong naging seryoso ang mga mukha sa paligid ng mesa. Bumigat ang katahimikan sa silid. Bumuo tayo ng isang special investigation team pagpapatuloy ni Major Santos. Simula ngayong gabi, hindi na ito isang simpleng missing person report. Isa na itong priority case. 3 bagay ang kailangan nating gawin. Una, imbestigahan ang background ni Ramon Castillo. Saan siya galing? Paano niya nakuha ang malawak na lupaing iyon? Sino ang mga nakikipag-ugnayan sa kanya? Ikalawa, hukayin ang lahat ng communication data na maaaring magpatunay sa kanyang kasinungalingan. At ikatlo, buksan muli ang mga file ng mga nawawalang tao sa Cavite sa nakalipas na 5 taon. Ang kutob ko, hindi si Sofia ang una. Sa mga salitang iyon, lalong bumigat ang hangin. Lumunok si Sargento Reyes. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa larawan ni Ramon Castillo sa whiteboard na matalas na nakatingin. Sa sumunod na ilang araw, nagsimula ang investigasyon. Ayon sa mga talaan, si Ramon Castillo ay lumipat sa Cavite halos 5 taon na ang nakalipas. Binili niya ang malawak na lupain sa Barangay Maligaya ng cash, isang nakakagulat na halaga para sa isang taong hindi kilala. Mula noon, namuhay siyang malayo sa publiko. Ang kanyang babuyan ay tila hindi nagbebenta ng mga hayop. Minsan lang may dumarating na truck ng pagkain sa gabi. Ang mga residente sa paligid ay kilala lamang siya mula sa malayo. Isang matangkad na lalaking may malamig na tingin. Bihirang bumati, hindi sumasali sa mga pagtitipon sa barangay o sa simbahan. Para siyang isang taong hindi nangangailangan ng iba. Sabi ng isang residente sa isang panayam, nakakatakot siyang batiin kapag dumadaan. Masyadong matalas ang tingin niya, nakakapangilabot. Samantala, sinubaybayan ng IT team ng pulisya ang communication data. Ang cellphone ni Ramon ay talagang ginamit noong Mayo 12, ngunit walang record ng tawag sa anumang taxi company. Tanging ilang maikling tawag lamang sa mga hindi kilalang numero. Ang mas kahina-hinala ay ang huling signal ng cellphone ni Sofia ay natagpuan bandang 9:00 ng umaga sa lugar ng Barangay Maligaya sa mismong paligid ng babuyan. Pagkatapos noon, ganap na itong naglaho. Ang resultang ito ay mas lalong nagpatibay sa paniniwala ni Major Santos. Hindi kailanman umalis si Sofia. Sa kabilang banda, hinalughog ni Sargento Reyes ang mga bunton ng file ng mga nawawalang tao. Sa loob ng ilang araw, naupo siya sa isang maalikabok na archive room, binubuklat ang mga lumang file na naninilaw na. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang dokumento. Maria Cruz, 23 taong gulang, mula sa Laguna. Nawala siya 2 taon na ang nakalipas, matapos sabihin sa kanyang pamilya na nakahanap siya ng trabaho sa Cavite. Ang kanyang huling mensahe ay halos kapareho ng kay Sofia. Nakarating na po ako sa trabaho. Pagkatapos noon, hindi na muling naging aktibo ang kanyang numero. Dinala ni Sargento Reyes ang dokumento sa mesa ni Major Santos. Major, tingnan niyo po ito. Pareho po ang pattern. Isang dalagang galing sa probinsya. Pumunta sa Cavite para magtrabaho at naglaho ng walang bakas. Baka po hindi si Sofia ang unang biktima. Maingat na binuksan ni Major Santos ang file. Mula sa lumang papel, isang larawan ni Maria Cruz ang tumingin sa kanya, isang mukhang puno ng pag-asa. Sandali siyang nanahimik. Iniisip ang nawasak na puso ng isang pamilyang nawalan ng anak. Hindi tayo dapat magpadalos-dalos. Dahan-dahang sabi ni Major Santos. Kung talagang may pattern, maaaring isang serial criminal si Ramon. Ngunit bago tayo kumilos, kailangan natin ng mas matibay na ebidensya. Lumalalim na ang gabi.
Sa isang abandonadong opisina, tinitigan ni Major Santos ang investigation board. Dalawang larawan na ngayon ang magkatabi. Si Sofia Reyes, na kamakailan lang nawala, at si Maria Cruz, na nawala 2 taon na ang nakalipas. Sa tabi nila, ang malamig na mukha ni Ramon Castillo na tila hinahamon ang sinumang mag-iimbestiga sa kanya. Huminga siya ng malalim. Naghahalo sa loob niya ang responsibilidad at galit. Alam niyang sa bawat araw na lumilipas, isang buhay ng dalaga ang maaaring mawala. Kahit anong itinatago ni Ramon sa likod ng mga pader na iyon, bulong niya, oras na para hukayin natin. Wala nang dapat mawala. At mula ng gabing iyon, ang kaso ni Sofia Reyes ay opisyal nang naging isang malaking pagtugis hindi na lamang para hanapin ang isang nawawalang dalaga, kundi para ilantad ang isang madilim na lihim na maaaring matagal nang nag-aabang sa puso ng isang maliit na barangay. Kabanata 4, Mga Anino sa Gabi. Habang papalubog ang araw sa likod ng mga palayan, ang kalangitan ng Cavite ay nagsimulang mapuno ng malalabong ulap sa himpilan ng pulisya. Abala pa rin ang mga investigador. Kahit malalim na ang gabi, nakatayo si Major David Santos sa harap ng investigation board na ngayon ay mas puno ng mga linya at larawan ng mga biktima. Alam na nating kasinungalingan ang kwento ng taxi, sabi niya sa isang maikli ngunit matatag na boses. Alam din nating nasa barangay Maligaya si Sofia sa huling pagkakataon. Ngayong gabi, ipagpatuloy ang surveillance. Kailangan natin ng matibay na ebidensya, hindi lang kutob. Tumango ang mga investigador. Walang mahabang talakayan gaya ng dati. Maikling utos lang. At naiintindihan na ng lahat ang kanilang mga gawain. Sumama si Sargento Marco Reyes sa team na magmamanman sa babuyan mula sa malayo. Nang gabing iyon, pumuesto sila sa isang abandonadong bahay sa tabi ng kalsada, mga 300 metro mula sa mataas na pader ng babuyan. Patay ang mga ilaw at isang maliit na siwang sa bintana ang nagsilbing kanilang tanging tanawan. Maalinsangan ang hangin, may halong amoy ng tuyong alikabok. Mula sa loob ng babuyan, umalingaw-ngaw ang tahol ng mga aso, malakas, mabangis, minsan ay humihinto at biglang sasabog muli na nagdudulot ng kilabot. Malapit na maghating gabi, isang ilaw ng sasakyan ang nakita mula sa loob. Mula sa bahagyang bumukas na tarangkahan, isang maliit na truck ang lumabas. Sumulyap si Sargento Reyes at nakita si Ramon Castillo sa driver's seat. Walang ekspresyon ang kanyang mukha at hindi siya tumitingin kahit saan. Kunin mo ang plaka. Bulong ni Sargento Reyes habang pinipindot ang maliit na kamera sa kanyang kamay. Agad na isinulat ng isa sa kanyang mga kasama ang mga numero sa isang kwaderno. Ang truck ay tumakbo papunta sa pangunahing kalsada at nawala sa dilim. Hindi sila maaaring sumunod ng masyadong malapit, kaya isang pangalawang team na naghihintay sa isang intersection ang pumalit. Isang hindi markadong sasakyan ng pulis ang sumunod mula sa malayo, pinapanatili ang distansya. Sa huli, huminto ang truck sa isang lumang bodega sa labas ng lungsod na napapalibutan ng mga gumuhong pader at isang kinakalawang na tarangkahan. Mula sa malayo, nakita ng team si Ramon na bumaba, binuksan ang likod ng truck at kasama ang isa pang lalaki. Inilipat ang ilang malalaking sako sa loob ng bodega. Si Sargento Reyes na nagmamasid gamit ang isang teleskopyo ay nanigas ang tiyan. Nang mahulog ang isang sako mula sa balikat ng lalaki, bahagya itong bumukas at isang mahaba at itim na bagay ang lumabas. Mahirap makita ng malinaw mula sa malayo, ngunit sapat na iyon para bumilis ang tibok ng kanyang puso. Mabilis siyang kumuha ng ilang larawan bilang ebidensya. Malabo ang mga resulta dahil sa layo, ngunit pagkatapos mailipat ang lahat ng sako, nagsindi si Ramon ng isang sigarilyo. Matagal siyang nakatayo sa harap ng bodega na tila may sinusuri. Pagkatapos sandali siyang pumasok sa loob, lumabas muli at isinara ang tarangkahan gamit ang isang malaking kadena. Noon bigla siyang huminto at tinitigan ang abandonadong kalsada sa harap ng bodega. Walang sino man doon, tanging ang hangin sa gabi na nagpapagalaw sa mga tuyong dahon.
Ngunit ang paraan ng kanyang pagtitig na puno ng hinala ay nagdulot ng nakakasakal na tensyon sa mga investigador na nagtatago sa kanilang sasakyan. Parang alam niyang pinapanood natin siya, bulong ni Sargento Reyes. Ngunit si Major Santos, na kasama nilang nagmamanman sa pamamagitan ng radyo, ay agad silang pinakalma. Kalma lang, huwag kayong kikilos. Isipin nyo, hangin lang kayo sa gabi. Sa wakas, itinapon ni Ramon ang upos ng sigarilyo, sumakay muli sa truck at umalis. Nang tangkain ng surveillance vehicle na sumunod pa, pinigilan sila ni Major Santos. Wag na. May sapat na tayong ebidensya para sa isang paunang ulat. Bukas, pagpapasyahan natin ang susunod na hakbang. Nang gabing iyon, umuwi sila na may mabigat na damdamin. Bagamat malabo ang mga larawan, sapat na ito para ipakita ang isang kahina-hinalang gawaing malalaking sako na inililipat sa isang lihim na bodega. Kinabukasan, nagsimulang magbago ang kapaligiran sa Barangay Maligaya. Ilang residente ang nagtipon sa isang kapihan malapit sa pangunahing kalsada, nagbubulungan tungkol sa mga aso na lalong nagiging mabangis gabi-gabi. May nagsabing nakarinig siya ng isang mahinang sigaw mula sa direksyon ng babuyan. Ang isa naman ay sinabing nakakita siya ng itim na usok mula sa isa sa mga gusali. Dati, may nawala ring anak ang kapitbahay namin. Mahinang sabi ng isang matandang babae. Sabi, sa Cavite raw nagtrabaho. Hanggang ngayon, hindi pa umuwi. Baka naman. Hindi niya natapos ang kanyang sinabi at bumuntong hininga na lang. Kumalat ang mga bulungan at ang balitang ito ay nagdagdag ng kaba sa puso ng mga investigador. Sa himpilan ng pulisya, nagdaos si Major Santos ng isang maikling pulong sa isang matatag na tono. Ngayon, may dalawa tayong direksyon. Una, kumuha ng matibay na ebidensya mula sa bodegang ginamit ni Ramon. Ikalawa, masusing imbestigahan ang iba pang mga ulat ng pagkawala na katulad ng kaso ni Sofia. Itinuro niya ang whiteboard sa likod niya, kung saan naroon na ngayon ang mga larawan ni Sofia Reyes at Maria Cruz. Kung talagang magkaugnay sila, higit sa isang biktima ang pinag-uusapan natin. Major, dagdag ni Sargento Reyes sa nanginginig na boses, kung ang laman ng mga sakong iyon ay ang inaakala natin, wala na po tayong gaanong oras. Natahimik ang silid. Alam ng lahat ang ibig niyang sabihin. Tiningnan ni Major Santos ang batang mukha ni Sargento Reyes at dahan-dahang sumagot, oo, kaya kailangan nating mag-ingat. Hindi ordinaryong tao si Ramon. Siguradong inihanda na niya ang lahat. Hindi tayo dapat mahulog sa kanyang bitag. Dumilim na naman ang gabi. Mula sa bintana ng abandonadong bahay, malabo nang makita ang mga ilaw ng barangay. Nagpipigil ng hininga ang surveillance team, umaasang may isa pang kilos mula sa babuyan ngayong gabi. Patuloy na tumahol ang mga aso, na tila nararamdaman nila ang isang malaking lihim na nakakulong pa rin sa likod ng matataas na pader. Ang gabi sa Barangay Maligaya ay lalong naging nakakasakal. Kabanata 5, ang paghuhukay. Ang gabi sa Barangay Maligaya ay lalong naging nakakasakal. Ang tahol ng mga aso mula sa babuyan ni Ramon Castillo ay umalingaw-ngaw hanggang sa malayo na tila isang paalala na sa likod ng matataas na pader na iyon, mayroong isang bagay na hindi dapat makita ng sinuman. Sa himpilan ng pulisya, tumayo si Major David Santos sa harap ng kanyang maliit na team. Hindi siya gaanong nagsalita, nagbigay lamang ng isang maikling utos. Alam nating may itinago si Ramon sa bodega. Ngayong gabi lalapit tayo ng mas malapit. Kumuha ng malinaw na ebidensya. Huwag kikilos ng padalos-dalos. Maikli ngunit matatag ang utos. Agad na naghanda si Sargento Marco Reyes at ang dalawa niyang kasamahan. Nang gabing iyon, lumabas sila na nakasuot ng mga lumang damit. Nagkukunwaring mga magsasaka. Pumuwesto sila sa paligayan malapit sa bodega, kung saan maaari silang magmanman ng hindi pinaghihinalaan. Mamasa-masa ang hangin, puno ng amoy ng basang lupa.
Walang ilaw sa lumang bodega, tanging isang paminsan-minsang kislap ng sigarilyo mula sa harap ng pinto ang makikita. Nagkubli si Sargento Reyes sa likod ng mga halaman. Puno ng pag-iingat ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang maging kalmado, ngunit malinaw niyang naririnig ang tibok ng kanyang puso. Makalipas ang halos isang oras, isang tunog ng makina ang papalapit. Isang pick-up truck ang huminto sa harap mismo ng bodega. Bumaba si Ramon kasama ang dalawa pang lalaki. Binuksan nila ang pinto gamit ang isang maingay na kadena at binuhat ang ilang malalaking bagay na mahigpit na nakabalot. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita ni Sargento Reyes ang mga itim na anyo na inililipat sa loob ng bodega at pagkatapos ay dinadala sa likuran. "Kunin mo ng litrato. Bilis!" bulong ni Sargento Reyes sa kanyang kasama. Itinaas ang isang maliit na kamera at kumuha ng ilang larawan sa gitna ng dilim. Hindi nagtagal. Nagsimulang maghukay si Ramon at ang kanyang mga tauhan. Ang tunog ng mga pala na tumatama sa mga bato ay malinaw na narinig sa katahimikan ng gabi. Dahan-dahang nabuo ang isang malaking butas. At isa-isa, inihagis sa loob ang mga nakabalot na bagay. Mula sa malayo, hindi malinaw kung ano ang laman nito, ngunit ang paraan ng kanilang pagtatrabaho nagmamadali ngunit maingat ay sapat na para magdulot ng malaking pagdududa. Nagtiimbagang si Sargento Reyes. Gusto na niyang sumugod at pigilan ang lahat, ngunit ang boses ni Major Santos mula sa radyo ang nagpigil sa kanya. "Huwag kikilos ng padalos-dalos. Kumuha nga litrato, kumuha nga ebidensya. Bukas na umaga, kukuha tayo nga opisyal na permit." May matigas na panga. Nagpatuloy sa pagkuha ng litrato si Sargento Reyes. "Opo, Major," maikli niyang sagot. Bagamat nagre-rebelde ang kanyang puso, alam niyang tama si Major Santos. Kung wala silang opisyal na permit, lahat ng ito ay maaaring bumalik laban sa kanila. Samantala, nagbago na rin ang buhay sa barangay. Pinagbawalan na ang mga bata na maglaro ng malayo. Mas maagang nagsasara ng pinto ang mga may bahay. Sa kapihan, puro bulungan na lang ang usapan. Gabi-gabi, mas madalas nang may mga truck na pumapasok at lumalabas. Sabi ng isang matanda, "Kapag napapadaan ako malapit doon, nanlalamig ako hanggang sa buto. Parang may narinig akong humihingi ng tulong." Dagdag ng isa pa, "Napakihina, tapos natabunan na ng tahol ng mga aso." Ang mga kwentong iyon ay lalong nagpabigat sa kapaligiran. Si Aling Elena Reyes, na nakatira sa isang maliit na inuupahang kwarto malapit sa Cavite, ay lalong pumapayat. Madalas siyang pumupunta sa himpilan ng pulisya, may dalang isang kahon ng simpleng pagkain para sa mga imbestigador. "Major, pakiusap po. Ipagpatuloy niyo ang imbestigasyon. Wala na po akong lakas na maghintay." Mahina ang kanyang boses at maga ang kanyang mga mata. Tanging isang tingin ng simpatiya ang maisasagot ni Major Santos. Babalik sa Barangay Maligaya. Ang surveillance ng gabing iyon ay nagpatuloy hanggang madaling araw. Tinabunan ni Ramon at ng kanyang dalawang kasamahan ang butas ng lupa. Pinatag ito hanggang sa halos hindi na mapansin. Sandali silang pumasok sa bodega at sa wakas, umalis sakay ng pickup truck. Iniiwan ang likod bahay na ngayon ay may bagong lihim. Pagsikat ng unang sinag ng araw, napigil ang hininga ni Sargento Reyes. Tinitigan niya ang bagong hukay na lupa, yumuko at kinuyom ang kanyang kamao. "Mayroong isang bagay dito," bulong niya. "At balang araw, huhukayin namin ito." Pagbalik nila sa presinto, agad na idinikit sa investigation board ang mga larawang nakuha. Bagamat malabo, sapat na ito para ipakita ang isang kahina-hinalang gawain. Ang paghuhukay, ang malalaking nakabalot na bagay, at ang bodega na laging mahigpit na nakasara. Matagal na tinitigan ni Major Santos ang mga larawan. Sa tabi ng mukha ni Ramon, naroon na ngayon ang mga pangalan ni Sofia Reyes at Maria Cruz, dalawang dalagang may simpleng pangarap na sa hindi malamang dahilan ay nawalan ng bakas sa iisang lugar. Naging tensyonado ang kapaligiran sa conference room. Walang nagsasalita,
Tanging ang maingay na tunog ng lumang electric fan ang naririnig. At saka, sa isang mahina ngunit determinadong boses, sinabi ni Major Santos, "Bukas, kukuha ako ng opisyal na search warrant. Oras na para makita kung ano ang itinatago ni Ramon sa likod ng mga pader na iyon." Tumango si Sargento Reyes, nagniningning ang kanyang mga mata. Alam niyang ang sandaling iyon ang magiging simula ng sagot na matagal na nilang hinahanap. Nang gabing iyon, sa katahimikan ng Cavite, ang anino ng lumang bodega sa Barangay Maligaya ay lalong naging madilim, na tila nag-iingat ng isang lihim na handa ng sumabog anumang oras. Kabanata 6. Ang araw ng pagsalakay. Nang hapong iyon, napakabigat ng hangin sa Barangay Maligaya. Nakatayo ang team ng pulisya sa harap ng bakal na tarangkahan, tinitingnan ng matataas na pader na pumapalibot sa babuyan ni Ramon Castillo. Nagsenyas si Major David Santos at isang malakas na katok sa bakal ang umalingaw-ngaw sa buong lugar. Mula sa loob, nagwala ang mga aso na para bang isang bagyo ang naghihintay sa likod ng mga pader. Makalipas ang ilang minuto, bahagyang bumukas ang pinto. Lumitaw si Ramon, nakasuot ng maruming damit pantrabaho. Malamig pa rin ang kanyang mukha. Sumulyap ang kanyang mga mata kay Sargento Marco Reyes at huminto sa likod nito kay Aling Elena Reyes na nakatayong puno ng kaba. Sa isang iglap, isang bahagyang ngiti na hindi maintindihan ang dumaan sa kanyang mukha na nagdulot ng kaba kay Sargento Reyes. "PNP, nandito kami para sa isang opisyal na search," mariing sabi ni Major Santos. Tila sumusuko, tumango si Ramon at sinenyasan silang pumasok. Pagpasok pa lang nila, isang mamasa-masa at masangsang na amoy ang sumalubong sa kanila. Nakahanay ang mga kulungan ng mga aso. Daan-daang malalaking aso ang tumahol at hinila ang kanilang mga tanikala. Isang aso ang biglang nagwala at sumugod sa isang batang pulis. Halos masunggaban siya ng mga pangil nito, ngunit mabilis siyang napigilan ng 2 pang pulis. Agad na tumaas ang tensyon at napagtanto ng lahat kung gaano kapanganib ang lugar na ito. Naglakad sila patungo sa isang maliit na gusali. Ang silid na may isang bakal na kama ay napakalinis, walang anumang personal na gamit, na para bang walang sino man ang tumira doon. Tiningnan ni Sargento Reyes ang paligid. Inaalala ang ulat ni Aling Elena na sinabi ni Sofia na mayroon siyang sariling kwarto. Mas lalong tumibay ang kanyang hinala. Ang lupa sa likod ng gusali ay hindi pantay. Nagsenya si Major Santos sa forensic team na lumapit. Maingat nilang tinusok ang lupa gamit ang mga bakal na pamalo. Hindi nagtagal, natagpuan nila ang isang bagay na nagpabilis sa tibok ng puso ng lahat. Isang malaking sako na kalahating nakabaon sa lupa. Nang hawakan ito, isang kakaibang amoy ang lumabas at napilitang takpan ng mga pulis ang kanilang mga ilong. Walang nangahas na buksan ito doon. Ang lahat ay sinelyuhan at itinala bilang ebidensya ayon sa proseso. Lumipat sila sa bodega. Natagpuan ng isang pulis ang isang lumang kahon na bakal sa ilalim ng isang mesa. Mayroon pa itong kandado, ngunit ang mga bakas ng kalawang ay nagpapakita na madalas itong ginagamit. Nang pilitin itong buksan, ang laman nito ay nagpatahimik sa lahat. Hindi pera o dokumento, kundi maliliit na personal na gamit. Mga cellphone, ID, pitaka ng mga babae at ilang iba pang personal na bagay. Lahat ay maayos na, nakaayos na parang isang koleksyon. Lumunok si Sargento Reyes. Nanginginig ang kanyang kamay nang makita ang isang ID na may pamilyar na pangalan. Dahan-dahang isinara ni Major Santos ang kahon at tiningnan si Ramon. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Malamig niyang tanong. Hindi sumagot si Ramon. Nakatayo lamang siya na walang ekspresyon ang mukha. Muling lumitaw ang bahagyang ngiti kanina. Sa pagkakataong ito, mas malinaw na nagpabigat lalo sa kapaligiran. Walang pagtutol, sa wakas ay dinala si Ramon sa sasakyan ng pulis. Ngunit ang kanyang kalmadong kilos na may halong kakaibang ngiti ay nagdulot ng kilabot sa lahat.
Naramdaman ni Sargento Reyes na tila hindi pa nila lubusang nakikita ang lahat ng kadiliman na nakatago rito. Ang kakaibang amoy na nananatili sa hangin ay isang paalala na ang misteryong ito ay nagsisimula pa lamang. Kabanata 7. Ang pader ng katahimikan. Nang gabing iyon, isang mahinang ambon ang bumagsak sa Cavite. Ang mga ilaw ng fluorescent sa himpilan ng pulisya ay nagbibigay ng isang malamig na liwanag sa interrogation room. Nakaupo si Ramon Castillo, nakaposas, kalmado ang mukha. Hindi na siya bahagyang ngumingiti gaya ng dati. Sa halip, ang kanyang mga daliri ay patuloy na tumatapik sa ibabaw ng mesa, isang mabagal ngunit paulit-ulit na tunog na nagpapangilabot sa kapaligiran. Umupo si Major David Santos sa tapat niya. Isang piskal ang kasama. At si Sargento Marco Reyes ay nasa isang sulok, matalas ang tingin sa suspek. Tatanungin kita ulit. Mariing sabi ni Major Santos. Totoo bang isang dalagang nagngangalang Sofia Reyes ang nagtrabaho sa iyong babuyan noong nakaraang buwan? Tumingin ng diretso si Ramon sa mesa. Sandaling huminto ang pagtapik ng kanyang mga daliri. Oo, dumating siya pero sandali lang. Pagkatapos, umalis na. Saan siya nagpunta? Giit ni Major Santos. Hindi ko alam. Walang emosyon niyang sagot. Binigyan ko ng pamasahe. Sabi niya, uuwi na siya. Lumapit si Sargento Reyes. Kung umuwi talaga siya, bakit natagpuan ang cellphone niya sa isang kahon na bakal sa iyong bodega? Nanginginig ang kanyang boses sa pagpigil sa emosyon. Huminto sa pagtapik si Ramon at dahan-dahang lumingon kay Sargento Reyes. Ang kanyang tingin ay blanko at malamig na nagpatahimik sa silid. Minsan naiiwan ng mga tao ang kanilang mga gamit. Hindi ko yun kasalanan. Mahina niyang sabi. Lumapit si Major Santos. Ramon, tigilan mo na ang paglalaro. Ang mga sako na nakabaon sa likod. Ang mga personal na gamit ng mga biktima lahat ay nakaturo sa'yo. Yumuko muli si Ramon. Muling tumapik ang kanyang mga daliri sa mesa. Sa pagkakataong ito, mas mabilis na tila may binibilang na siya lang ang nakakaalam. Sa labas ng interrogation room, naghihintay si Aling Elena na may pagod na mukha, mahigpit na hawak ang larawan ni Sofia. Nanginginig ang kanyang mga labi. Nang sandaling lumabas si Sargento Reyes, agad siyang lumapit. Sargento, kumusta na po? Buhay pa po ba ang anak ko? Tanong niya na may mga matang puno ng pag-asa. Sandaling nanahimik si Sargento Reyes. Ginagawa po namin ang aming makakaya, Aling Elena. Ngunit kailangan po ninyong maghanda para sa ibang posibilidad. Bumagsak ang mga luha mula sa mukha ni Aling Elena. Tinakpan niya ang kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang katawan. Naramdaman ni Sargento Reyes ang parehong sakit na tumutusok sa kanyang dibdib. Nang gabing iyon, puno ng tensyon ang conference room. Nag-utos si Major Santos sa harap ng isang malaking whiteboard na puno ng mga larawan ng ebidensya at mga tala. Sigurado akong hindi ito isang kaso lang. Mayroon pang ibang mga ulat ng pagkawala ng mga babae na may kaparehong pattern. Kailangan nating hukayin ulit ang lahat. Isang batang investigador ang nagpakita ng data. May 3 ulat po sa pagitan ng 2020 at 2021. Ang mga biktima ay nasa edad 20s at ang huling sinabi nila ay magtatrabaho sila sa isang bagong lugar. Pagkatapos naglaho na sila nang walang bakas. Biglang natahimik ang silid. Lumunok si Sargento Reyes, nakatingin sa board. Pareho, matagal na palang ginagawa ito ni Ramon. Tumango si Major Santos. Hindi lang iyon, may kakaiba rin sa kanyang pagkakakilanlan. Ayon sa mga talaan, nagsimula lang ang record ni Ramon 6 na taon na ang nakalipas. Bago noon, walang bakas. Ang lupang binili niya ay gumamit din ng mga dokumentong pinaghihinalaang peke. Kailangan nating alamin kung sino talaga ang taong ito. Kinabukasan, binisita ni Sargento Reyes at ng kanyang team ang munisipyo. Ipinakita ng isang empleyado ang maalikabok na mga dokumento. Ang pirma sa titulo ng lupa ay mukhang iba na tila hindi mula sa iisang tao.
Kumuha ng litrato si Sargento Reyes at kinopya ito bilang ebidensya. Paglabas nila, isang matandang lalaki ang maingat na lumapit. Kulubot ang kanyang mukha at mahina ang kanyang boses. "Pulis, minsan may nakita akong isang dalaga na pumasok sa babuyan na iyon sa gabi. Pero kinabukasan, hindi ko na siya nakitang lumabas. Natakot akong magsalita kanino man, ngayon lang ako nagkalakas ng loob." Nagkatinginan si Sargento Reyes at ang kanyang mga kasama. Ito ang unang testimonya mula sa isang residente na direktang nagpapatibay sa kanilang mga hinala. Maingat na itinala ni Sargento Reyes ang oras at mga katangian ng dalagang nakita ng matanda. Ang kanyang puso ay kumabog sa pagitan ng ginhawa at takot. Samantala, kumalat na ang balita ng pag-aresto kay Ramon. Nagtipon ang mga reporter sa harap ng presinto. Ang mga residente ay nagbulungan sa takot. Ang ilan ay umamin na madalas silang makarinig ng mga kakaibang ingay mula sa babuyan sa gabi, ngunit walang nangahas na mag-report. Lalong nanghina si Aling Elena. Halos hindi na siya kumakain at nagdarasal na lamang sa isang maliit na kapilya malapit sa kanyang inuupahang kwarto. Madalas siyang palihim na binibisita ni Sargento Reyes para tiyaking hindi siya nag-iisa. Isang gabi, pagkatapos ng pagdarasal, mahinang sinabi ni Aling Elena, "Sargento, kung wala na po talaga ang anak ko, pakiusap po, wag niyo siyang hayaang makalimutan." Yumuko si Sargento Reyes. Uminit ang kanyang mga mata. Ang mga salitang iyon ay tumimo ng malalim sa kanyang puso at mas lalong nagpatibay sa kanyang determinasyon. Sa loob ng kulungan, nanatiling tahimik si Ramon. Ngunit sa tuwing tatanggap siya ng pagkain, tinatapik niya ang pader ng kanyang selda sa isang kakaibang ritmo. Tinitingnan ng guwardya na may mga blankong mata. Walang galit, walang takot, tanging isang nakakapangilabot na katahimikan. Nagpasya si Major Santos na tumawag ng isang forensic psychologist. "Hindi natin kayang harapin ang taong ito sa ordinaryong paraan. Kailangan nating intindihin kung paano siya mag-isip." Ang mga personal na gamit na natagpuan sa kahon na bakal ay nagsimula ng kilalanin ng kani-kanilang pamilya. Umalingaw-ngaw ang mga hagulgol. Sa tuwing may isang pamilyang nakikilala ang isang kuwintas, pitaka o cellphone na dating pag-aari ng kanilang anak, nakatayo si Sargento Reyes sa isang sulok, sumisikip ang dibdib. Ngayon, hindi lamang siya binabagabag ng mga bangungot, kundi pati na rin ng isang pakiramdam ng paranoia. Sa tuwing naglalakad siya pauwi sa gabi, pakiramdam niya'y may nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Na para bang ang bakas ni Ramon ay nananatili pa rin sa kanyang paligid, naghihintay ng tamang pagkakataon para muling lumitaw. Ngunit sa likod ng takot na yon, mas lalong tumibay ang kanyang determinasyon. Alam niyang lahat ng ito ay simula pa lamang. Ang misteryo sa likod ng babuyan na iyon ay maaaring mas madilim pa kaysa sa kanilang inaakala. Kabanata 8. Ang pagbubukas ng lihim. Sa interrogation room ng pulisya, ang tensyon ay nakabitin sa hangin. Si Ramon Castillo ay tahimik na nakaupo. Ang kanyang mga kamay ay nakatali sa ibabaw ng mesa. Malabo ang kanyang mga mata. Ngunit sa likod ng kahinahunan na iyon, mayroong isang bagay na mahirap basahin. Si Major David Santos at Sargento Marco Reyes ay nakaupo sa tapat niya. Mukhang balisa si Sargento Reyes, matigas ang kanyang panga. Sa kabilang banda, pinanatili ni Major Santos ang kanyang kahinahunan. "Ramon," nagsimula si Major Santos sa isang mababang boses. "Malinaw na maraming ebidensya ang nakaturo sa iyo. Gusto lang naming malaman ang katotohanan kung bakit nangyari ang lahat ng ito." Dahan-dahang itinaas ni Ramon ang kanyang ulo. Gumalaw ang kanyang mga labi, ngunit isang mahinang pangungusap lamang ang lumabas. "Katotohanan?" Ang katotohanan ay madalas na nagtatago sa likod ng mga anino. Kung gusto nyo yung hanapin, huwag nyo akong tanungin. Pakinggan nyo ang mga bulong ng gabi sa babuyan na yon. Lumapit si Sargento Reyes. Nanginginig ang kanyang boses sa pagpigil sa emosyon. "Tigilan mo na ang pagpapaligoy-ligoy. Nasaan si Sofia? Anong ginawa mo sa kanya?" Tumingin si Ramon sa pader.
Isang beses na tinapik ng kanyang daliri ang ibabaw ng mesa at tumahimik. Walang sagot. Kinuyom ni Sargento Reyes ang kanyang kamao, halos mawalan na ng kontrol. Ngunit sa pagkakataong ito, itinaas ni Major Santos ang kanyang kamay para pigilan siya. Huminahon ka, Sargento. Hayaan mo siyang magsalita sa sarili niyang paraan. Ilang minutong katahimikan ang lumipas. Sa wakas, bumulong si Ramon, halos hindi marinig. Dumating siyang may dalang pag-asa. Pero minsan, ang pag-asa ay isang napakabigat na dalahin. Tinuro ko lang sa kanya ang daan palabas. Naningkit ang mga mata ni Major Santos. Anong daan palabas ang tinutukoy mo? Walang sagot. Muling tinapik ni Ramon ang mesa at bahagyang ngumiti na tila nasiyahan sa kanilang pagkalito. Sa labas ng interrogation room, lalong gumigiit ang media. Ang balita tungkol sa pagkawala ni Sofia ay kumalat na nagdulot ng pagkabalisa sa lipunan. Ang himpilan ng pulisya ay nasa ilalim ng matinding panggigipit mula sa iba't ibang sektor na agarang lutasin ang kaso. Sa gitna ng tensyonadong kapaligiran na iyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang lalaking nasa katanghalian ng buhay, si Mang Andres, ang dumating sa presinto. May dalang isang simpleng kuwintas na may malit na pendant na hugis puso. Iniabot niya ito sa isang investigador na may balisang mukha. Napulot ko po ito mga 2 linggo na ang nakalipas sa isang eskinita malapit sa babuyan ni Ramon, sabi ni Mang Andres. Sa una, hindi ko po pinansin, pero pagkatapos kong makita ang balita tungkol kay Sofia, sigurado na po akong sa kanya ito. Madalas ko po siyang makitang suot yan noong nagtatrabaho pa siya sa isang coffee shop malapit sa palengke. Agad na sinuri ni Sargento Reyes ang kuwintas at tinawagan ang ina ni Sofia, si Aling Elena. Pagkakita pa lang dito, agad na napaluha si Aling Elena. Opo, kay Sofia po talaga yan. Regalo ko po yan sa kanya nung unang sahod niya. Ang kuwintas ay naging isang bagong ebidensya na nag-uugnay kay Sofia sa babuyan ni Ramon. Ngunit kung nasaan ang may-ari nito, ay nanatiling isang misteryo. Nagpasya si Major Santos na magdagdag ng ibang diskarte. Tinawag niya si Dr. Isabela Garcia, isang forensic psychologist, para suriin ang kilos ni Ramon. Dumalo si Dr. Isabel Garcia sa susunod na interogasyon at inoobserbahan ang bawat kilos ng suspek. Itinala niya na si Ramon ay hindi direktang sumasagot sa mga mahahalagang tanong at laging gumagamit ng mga malalabong pangungusap. Sa tuwing nasusukol siya, tinatapik niya ang mesa o ang pader na tila naghahanap ng isang ritmong magpapakalma sa kanya. Gumagamit siya ng simbolikong lengguwahe para mapanatili ang kontrol, paliwanag ni Dr. Garcia pagkatapos ng sesyon. Ngunit ang pattern ng pagtapik ay nagpapakita ng isang nakatagong pagkabalisa. Malamang na mayroon siyang itinatagong napakahalaga. Kailangan nating dagdagan ang psikolohikal na panggigipit, ngunit sa isang banayad na paraan, hindi direktang komprontasyon. Nang gabing iyon, muling sinuri ni Major Santos at Sargento Reyes ang investigation board na puno ng mga larawan at talak. Sa gitna ng board, malinaw na nakadikit ang larawan ni Sofia na may dalisay ng ngiti na papalibutan ng mga pulang linyang nag-uugnay sa mga bagong ebidensya. Huminga ng malalim si Sargento Reyes. Malakas na ebidensya ang kuwintas na ito, pero hindi pa sapat para kasuhan si Ramon. Kailangan natin ng isang bagay na mas tiyak. Isang bagay na hindi niya maitatanggi. Matagal na tinitigan ni Major Santos ang board. Mahahanap natin yan. Lahat ng kasinungalingan ay babagsak din. Ang mahalaga, huwag tayong magmadali. Nagsisimula ng bumigay si Ramon. Nakikita ko sa kanyang mga mata. Kinabukasan, ipinagpatuloy ang interogasyon. Sa pagkakataong ito, isang mas kalmadong kapaligiran ang nilikha ng walang labis na panggigipit. Inabutan ni Major Santos si Ramon ng isang bote ng tubig. Alam kong pagod ka na, pero kung magsasabi ka ng totoo, mas magiging madali ang lahat. Matagal na tinitigan ni Ramon ang bote bago mahinang nagsalita. Ang tubig ay dumadaloy lamang kung may labasan, kung hindi, naiipon ito at nabubulok. Ganoon din ang katotohanan. Sinubukan ni Major Santos na huwag mag-react
ng emosyonal. Alam niyang sinusubukan ni Ramon na mag-aksaya ng oras. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, naramdaman niya ang isang hindi direktang pag-amin na talagang may alam si Ramon sa nangyari kay Sofia. Samantala, isang nakakagulat na bagay ang natuklasan ng field team. Sa isang abandonadong bahay malapit sa Babuyan, natagpuan nila ang ilang hibla ng mahabang buhok na nakasabit sa isang pako sa pader. Matapos ang pagsusuri, kinumpirma na ang buhok ay tumutugma sa DNA ni Sofia Reyes. Ang pagkakatuklas na ito ay mas lalong nagbigay linaw sa kaso. Mabilis na kumalat ang balita tungkol dito at lalong tumindi ang panggigipit ng publiko. Isang maliit na protesta ang naganap sa harap ng presinto. Hinihiling ng mga mamamayan na agad na isampa ang kaso laban kay Ramon. Lalong naging balisa si Sargento Reyes, ngunit kalmadong binalangkas ni Major Santos ang susunod na hakbang. Nang gabing iyon, sa isang opisina na may malabong ilaw, tinitigan ni Major Santos ang mga larawan ng mga posibleng biktima na maaaring nakatago pa sa likod ng madilim na lihim ni Ramon. Alam niyang ang daan patungo sa katotohanan ay mahaba pa at puno ng mga hadlang. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ang simpleng maliit na kwintas na iyon ay nagbukas ng isang malaking pinto ng misteryo. Kabanata 9. Ang huling paghahanap. Pagsikat ng araw, muling nagtipo ng investigation team sa conference room ng himpilan ng pulisya sa Cavite. Bagamat bakas sa kanilang mga mukha ang pagod, nag-aalab pa rin ang kanilang determinasyon. Sa gitna ng mesa, naroon ang ilang bagong ebidensya. Ang kuwintas na puso ni Sofia, ang resulta ng DNA test sa mga hibla ng buhok, at ang paunang ulat ng forensic psychologist tungkol sa kilos ni Ramon. Unti-unti nang nabubuo ang isang buong larawan. Marami pa ring mga blankong espasyo, ngunit tumayo si Major David Santos. Tiningnan niya ang bawat miyembro ng kanyang team. Unti-unti na tayong lumalapit. Ang ebidensya sa mga hibla ng buhok ay tumutugma sa DNA ni Sofia. Kinumpirma na rin ang kuwintas. Ang tanong, bakit nakakalat ang mga ebidensyang ito sa labas ng Babuyan? Sinasadya ba itong itinapon ni Ramon? O may iba pang sangkot? Tumingin si Sargento Marco Reyes sa investigation board na puno ng mga sulat. Sa tingin ko po sinadya niya yon. Gusto ni Ramon na hanapin natin ang mga bakas na yon pero hindi sapat para kasuhan siya. Pinaglalaruan niya po tayo. Dahan-dahang tumango si Major Santos. Posible yan. Pero wag nating kalimutan ang isang bagay. Mahigit 1 buwan nang nawawala si Sofia. Kung talagang si Ramon ang salarin, sa bawat araw na lumilipas, lalong lumiliit ang tsansa na mahanap natin siyang buhay. Sandaling natahimik ang silid. Bumigat sa dibdib ng lahat ang mga salita ni Major Santos. Alam ng lahat na ang isang kaso ng pagkawala na tumagal ng mahigit 2 linggo ay halos laging nauuwi sa trahedya. Hapon nang ipagpatuloy ang interogasyon. Sa pagkakataong ito, inilipat si Ramon sa isang mas maliwanag na silid kung saan 2 CCTV camera ang nagre-record mula sa iba't ibang anggulo. Umupo si Dr. Isabela Garcia sa tabi niya, matalas na inoobserbahan ang kanyang body language. Natagpuan na namin ang kuwintas ni Sofia. Kalmadong sabi ni Major Santos, at ang kanyang buhok sa isang abandonadong bahay malapit sa iyong Babuyan. Itatanggi mo pa rin bang wala kang alam? Bahagyang itinaas ni Ramon ang kanyang kilay at mahinang tumawa. Malamig ang kanyang tawa. Kuwintas? Buhok. Ang mundo ay puno ng mga nagkataon lang, hindi ba, pulis? Lumapit si Sargento Reyes. Malalim at may diin ang kanyang boses. Hindi may papaliwanag ng nagkataon lang kung bakit lahat ng bakas ay laging bumabalik sa iyo, Ramon. Walang ibang tao sa paligid ng Babuyan na yon. Ikaw lang. Huminto sa pagtawa si Ramon at tinitigan ng diretso si Sargento Reyes. Sa unang pagkakataon, ang kanyang tingin ay matalas na tila tumatagos. Mukhang gustong-gusto mong maging salarin ako, ano? Mag-ingat ka, Sargento. Ang obsesyon ay maaaring magbulag. Natahimik si Sargento Reyes. May katotohanan sa mga sinabi ni Ramon. Maging sa kanyang pagtulog, ang mukha ni Sofia ang lumilitaw.
kaya't nahuhumaling na siya. Mabilis na ibinaling ni Major Santos ang usapan. Kung wala kang kasalanan, patunayan mo. Sabihin mo kung saan mo huling nakita si Sofia. Yumuko si Ramon, isang beses na tinapik ng kanyang daliri ang mesa. Sa isang eskinita, papalubog ang araw. Mag-isa siyang naglalakad. Pagkatapos noon, hindi ko na alam. May isinulat si Dr. Garcia sa kanyang maliit na kwaderno at bumulong kay Major Santos. Nagsisinungaling po siya. Ang pattern ng pagtapik bago sumagot ay nagpapakita ng mataas na antas ng pagkabalisa. Mas marami po siyang alam kaysa sa sinasabi niya. Matagal na tinitigan ni Major Santos si Ramon at nagpa siyang itigil ang interogasyon. Napagtanto niyang ang pagpilit pa sa kanya ngayon ay mas lalo lang magpapasara sa bibig ng suspek. Nang gabing iyon, personal na pinuntahan ni Major Santos at Sargento Reyes kasama ang ilang investigador ang abandonadong bahay kung saan natagpuan ang buhok ni Sofia. Nasa gilid ito ng isang maisan. Bitak-bitak na ang mga pader at halos gumuho na ang bubong. Isang mamasa-masang amoy ang bumalot sa hangin. Gamit ang mga flashlight, hinalughog nila ang bawat sulok. Sa isang silid sa likuran, natagpuan ng isang investigador ang mga bakas ng pagkakatali ng lubid sa isang kahoy na biga. May mga manipis na hibla pa na nakakabit dito. Parang may itinali po dito, sabi ng investigador. Kumulo ang dugo ni Sargento Reyes. Hinawakan niya ang biga gamit ang kamay na may guwantes. Inisip niyang maaaring dito sa madilim na silid na ito dinala si Sofia. Walang magawa, nagtiimbagang siya sa galit. Kinuhaan ni Major Santos ng litrato ang mga bakas at huminga ng malalim. Kailangan nating ipadala ang sample na ito sa crime lab. Kung tumugma ito sa lubid na matatagpuan sa babuyan ni Ramon, mas magiging tiyak ang kanyang pagkakasangkot. Paglabas nila sa abandonadong bahay, isang matandang lalaki ang lumapit. Kulubot ang kanyang mukha at medyo kuba na, ngunit matalas pa rin ang kanyang mga mata. Nagpakilala siya bilang Mang Lito na ilang dekada nang nakatira malapit doon. Madalas kong makita yang si Ramon, sabi ni Mang Lito. Lagi siyang naglalakad mag-isa sa gabi. Minsan may dalang sako. Hindi ko alam kung ano ang laman, pero isang gabi, may narinig akong sigaw ng babae mula sa direksyon ng abandonadong bahay na yan. Nang lumapit ako, naging tahimik na ang lahat. Kinilabutan si Sargento Reyes. Kailan po eksakto yon, Lolo? Mabilis niyang tanong. Mga 3 linggo na ang nakalipas, Biyernes ng gabi. Agad na itinala ang ulat na iyon. Ngayon, unti-unti nang nagiging malinaw ang mga piraso. Malaki ang posibilidad na dinala si Sofia sa abandonadong bahay na iyon, itinali at saka inilipat sa ibang lugar. Kinabukasan, muling ginipit ng media ang pulisya. Buhay pa ba si Sofia? May sapat na bang ebidensya ang pulisya para panagutin si Ramon? Ginagawa po namin ang aming makakaya. Maghintay lang po kayo. Maikling sagot ni Major Santos. Sa kanyang opisina, matagal na tinitigan ni Sargento Reyes ang larawan ni Sofia. Alam niyang hindi nila kakampi ang oras. Kung mauuli tayo, bulong niya, isang malamig na bangkay na lang ang mahanap natin. Narinig ito ni Major Santos, ngunit tinapik niya lamang ang balikat ni Sargento Reyes. Huwag kang mawala ng focus. May pag-asa pa. Kahit gaano kaliit, tandaan mo, ang ating misyon ay hindi lamang maghanap ng ebidensya, kundi iligtas ang isang buhay kung posible pa. Nang gabing iyon, ipinatawag ni Major Santos ang special team para planuhin ang susunod na hakbang. Nagkasundo silang kumuha ng opisyal na permit mula sa korte para magsagawa ng isang malawakang search sa babuyan ni Ramon. Lahat ng gusali, bodega at maging ang isang lumang balon sa likod ng babuyan ay susuriin. Nang marinig ni Ramon ang plano sa pamamagitan ng kanyang abogado, malamig lamang siyang ngumiti. Sige, maghanap kayo, sabi niya. Pero huwag kayong magugulat kung may matagpuan kayong hindi ninyo kayang tingnan. Ang mga salitang iyon ay nanatili sa hangin, nagdudulot ng takot sa lahat ng nakarinig. Ano nga ba ang itinatago ni Ramon sa kanyang babuyan? Sa labas,
Dumilim ng husto ang kalangitan ng Cavite. Umihip ang malakas na hangin, dala ang amoy ng basang lupa. Alam ng mga investigador na ang paghahanap kinabukasan ay maaaring maging isang pagbabago. Mahahanap nila ang sagot o mahuhulog sila sa isang mas malalim na kadiliman na itinago ni Ramon. Kabanata 10. Ang lihim sa ilalim ng lupa. Nang umagang iyon, mabigat ang hangin sa Cavite. Ang maulap na kalangitan ay tinatakpan ang sikat ng araw na tila nakikibahagi sa madilim na lihim ng babuyan ni Ramon Castillo. Dalawang sasakyan ng pulis ang huminto sa harap ng laging nakakandadong mataas na tarangkahan sa likod nila. Isang truck na may lulang mga armadong tauhan at mga K-9 dog ang naghihintay. Unang bumaba si Major David Santos, hawak ang isang folder na naglalaman ng search warrant mula sa korte. Matagal niyang tinitigan ang tarangkahan at mariing sinabi, "Ngayon, lahat ng lihim dito ay malalantad." Isang malakas na katok sa bakal na tarangkahan ang umalingaw-ngaw mula sa loob. Isang magulong pagsabog ng tahol ng mga aso ang narinig. Dahan-dahan, bumukas ang tarangkahan. Lumitaw si Ramon, nakasuot ng lumang damit pantrabaho, walang ekspresyon ang mukha, malamig ang mga mata. "Ano na naman ang hinahanap ninyo?" Mapang-uyam niyang tanong. Itinaas ni Major Santos ang opisyal na dokumento. "May permit kami mula sa korte. Buksan mo ng buo ang tarangkahan." Nagkibit-balikat si Ramon at sinenyasan ang isang matandang bantay na buksan ang kandado. "Sige lang, pero huwag kayong umasang may mahanap kayo." Agad na pumasok ang team. Maayos ang kanilang pormasyon. 2 K-9 dog ang agad na umamoy at hinila ang kanilang mga tali patungo sa isang bodega ng pagkain. Sinira ang pinto. Isang masangsang na amoy ang humalo sa amoy ng lumang mais. Nakatambak ng mataas ang mga sako. Sa una, walang kakaiba. Hanggang sa huminto ang isang aso sa isang sulok at malakas na tumahol. Nagmamadaling inalis ni Sargento Marco Reyes ang mga sako. May isang kahoy na tabla na nakatakip sa isang maliit na butas. Nang iangat ang tabla, isang mamasa-masang hangin ang lumabas. Sa loob, mayroong isang marumi at punit-punit na piraso ng tela na may mga luma at tuyong mantsa ng kulay kape. Agad na kunin bilang ebidensya, utos ni Major Santos. Lumipat sila sa mga malalaking kulungan. Daan-daang Rottweiler at Doberman ang mabangis na umuungol. Ang kanilang mga pangil ay nakalabas sa likod ng rehas. Isang aso ang halos sumugod at nagpaatras sa ilang pulis. "Napakabagsik nila," obserba ni Dr. Garcia, kumunot ang noo, na para bang sanay na sila sa isang partikular na amoy. Kinabahan si Sargento Reyes sa kanyang sinabi, "Huli, ang pangunahing bahay, ang siniyasat." Mukhang tahimik ang malaking bahay, kupas na ang pintura. Ngunit ang isang pinto sa likuran ay mahigpit na nakakandado. Ginamit ang isang bolt cutter. Isang malakas na tunog ng pagputol ng metal ang bumasag sa katahimikan. Pagbukas ng pinto, isang amoy ng metal at kemikal ang agad na lumabas. Ang silid ay parang isang pansamantalang laboratorio. Mga bakal na mesa, mga plastic na drum at mga matatalim na kagamitang maayos na nakaayos. Iba ang itsura ng sahig, napakalinis, na tila ilang beses na kinuskos. Muling nag-react ang isang K-9 dog, malakas na tumahol patungo sa sahig. Agad na sinuri ito ng isang forensic investigator. Iba po ang kulay ng semento dito, parang bagong-bago. Isang malaking maso ang ginamit at nabasag ang semento. Sa ilalim, isang itim na plastic bag ang lumitaw. Binuksan ang bag, sa loob, mga damit, pambabae, punit-punit, marumi, at may mamasa-masang amoy. Lumunok si Sargento Reyes. Basag ang kanyang boses. Siguradong kay Sofia po yan. Nagsenyas si Major Santos na agad itong selyuhan bilang ebidensya. Noon, sumulyap siya at nakita ang mukha ni Ramon mula sa may pinto. Malamig pa rin ang kanyang tingin, ngunit ang kanyang mga daliri ay hindi mapakali, panandali ang tinatapik ang bakal na rehas.
Sa susunod na sandali, bumalik siya sa pagiging kalmado na tila walang nangyari. Nakita ni Sargento Reyes ang maikling sandali ng pagkabalisa na iyon at mas lalo siyang nakumbinsi na nasa tamang landas sila. Lumipat sila sa likuran. Isang lumang balon na natatakpan ng mga kahoy na tabla. Nang iangat ang mga tabla, isang mamasa-masang hangin na may halong malansang amoy ang lumabas. Tinutukan ng pulis ng flashlight ang ilalim. Ang maduming tubig ay sumasalamin sa liwanag at may isang malabong bagay na nakalutang sa ibabaw. Ibinaba ang isang bakal na timba. Nang muling iangat, laman nito ang isang basang piraso ng tela na may nakakabit na itim na buhok. Natigilan ang lahat. Matagal na tinitigan ni Major Santos ang ebidensya at mahinang sinabi, tugma ito sa deskripsyon ni Sofia. Sumikip ang dibdib ni Sargento Reyes. Sa pagkakataong ito, hindi siya sumigaw. Tinitigan lamang niya si Ramon na may mga matang nag-aapoy. Sabihin mo kung nasaan siya. Basag ang kanyang boses sa galit. Dahan-dahang lumingon si Ramon, kalmado ngunit tumatagos ang kanyang boses. Minsan, ang sagot ay nasa lugar na pinakaayaw ninyong hawakan. Ang pangungusap na iyon ay nanatili sa hangin, nagdudulot ng kilabot sa lahat. Nagsimula ng dumilim. Para sa kaligtasan, pansamantalang itinigil ang paghahanap. Ang mga punit-punit na tela, mga damit pambabae, at ang buhok mula sa balon, lahat ng ebidensya ay dinala sa laboratorio. Bago umalis, muling tiningnan ni Major Santos ang babuyan. Bukas ng umaga, babalik tayo na may mas maraming tauhan at mas maraming kagamitan. Walang sulok na hindi hahalughugin. Si Ramon ay nakatayo lamang sa harap ng kanyang bahay, bahagyang nakangiti, na tila naghihintay ng susunod na laro. Kabanata 11. Ang listahan ng kamatayan at ang kahon na gawa sa kahoy. Kinabukasan, mas mabigat ang hangin sa command post. Wala nang pagdududa. Alam na ng lahat na hinaharap nila ang isang mapait na katotohanan. Ang mga piraso ng buto na natagpuan ay talagang sa tao at malaki ang posibilidad na ito ay sa mga biktimang matagal nang nawawala. Tensyonado ang mga mukha ng mga investigador. Si Major David Santos naman ay nakatayo sa harap ng isang malaking mapa, itinuturo ang ilang lugar sa babuyan. Ngayon, magsasagawa tayo ng isang malawakang paghahanap. Mariin niyang sabi, walang sulok na hindi hahalughugin. Nakatayo si Sargento Marco Reyes sa likuran. Kagabi, nang marinig niya ang resulta ng DNA, halos bumagsak siya. Nanginginig ang kanyang mga kamay at tinakpan niya ang kanyang mukha na tila gumuho ang mundo sa kanyang harapan. Ngunit ngayong umaga, bagamat namumula pa rin ang kanyang mga mata, may nagbago. Ang takot ay napalitan na ngayon ng determinasyon. Alam niyang hindi siya dapat malunod sa sakit. Ang dalagang mahal niya, si Sofia, ay naghihintay pa rin ng hustisya. Sa labas ng gusali bumasag sa katahimikan ang ingay ng mga makina ng excavator at ang tahol ng mga K9 dog. Daan-daang pulis ang nagkalat, minamarkahan ang lupa ng maliliit na pulang bandila. Ang mainit na hangin at amoy ng basang lupa ay nagdagdag sa tensyon. Si Aling Elena Reyes ay nakaupo sa isang plastik na upuan sa gilid ng command post. Maputla pa rin ang kanyang mukha, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya umiiyak. Ang kanyang dalawang kamay ay mahigpit na hawak ang isang lumang bag na tela. Sa loob nito, naroon ang isang larawan ni Sofia noong bata pa. Paminsan-minsan tinitingnan niya ang malawak na bukirin, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa na tila bumubulong sa kanyang isipan. Diyos ko, kung ito man ang tadhana, pakiusap, hayaan niyo po akong mahanap kahit ang huling bakas ng aking anak. Samantala, si Ramon ay inilipat sa ilalim ng mahigpit na bantay. Inilagay siya sa loob ng isang may rehas na sasakyan na nakaparada mga 50 metro mula sa sentro ng paghahanap. 2 pulis ang nagbabantay sa magkabilang gilid ng sasakyan. Mula sa likod ng rehas, minamanmanan ng kanyang tingin ang bawat kilos sa lugar. Isang mapang-uyam ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi na tila nasiyahan sa larong ito. Nagpatuloy ang paghahanap sa loob ng ilang oras. Bawat pagbaon ng pala sa lupa,
Bumibilis ang tibok ng puso ng mga investigador. Malapit na magtanghali, isang team ang nakatuklas ng isang bagay sa likod ng isang lumang bodega. Isang maikling sigaw ang umalingaw-ngaw. "Major! May nahanap po kami!" Lahat ay nagmamadaling lumapit. Mula sa hinukay na lupa, isang maliit na kahon na gawa sa kahoy ang lumitaw. Mukhang luma na ito, ngunit buo pa rin. Isang forensic officer na nakasuot ng guwantes ang nagbukas ng kahon. Sa loob, mayroong isang bunton ng mga larawan ng mga dalaga. Ang ilan ay naninilaw na. Ang ilan ay bago pa. Ang kanilang mga mukha ay masayang nakangiti, ngunit ngayon, mga anino na lamang sila ng nakaraan. Sa ilalim ng mga larawan, mayroong isang makapal na kwaderno. Ang mga pahina nito ay puno ng sulat kamay, mga pangalan, petsa, at maikling tala tungkol sa bawat babaeng dumating sa babuyan. Agad na natahimik ang paligid. Napagtanto ng lahat na hindi ito isang simpleng ebidensya. Ito ay isang listahan ng mga biktima. Nagtiimbagang si Sargento Reyes habang tinitingnan ang libro. Naramdaman niyang kumukulo ang galit sa kanyang dibdib. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Alam niyang kailangan niyang manatiling matatag. Hapon na, nang isa na namang nakakagimbal na bagay ang yumanig sa lahat. Isang team ng excavator na nagtatrabaho sa hilagang bahagi ng lugar ang nakatuklas ng isang malaking bagay na nakabaon sa ilalim ng isang matigas na patong ng lupa. Nang alisin ang lupa, isang malaking kahon na gawa sa kahoy ang lumitaw. Ang hugis nito ay parang isang kabaong. Luma na at puno ng lumot, ngunit agad na naglagay ng police line ang mga pulis sa paligid. Lahat ay napigil ang hininga. Si Major Santos mismo ang lumapit para suriin ito at nag-utos. "Huwag nating bubuksan ang kahon na ito dito. Selyuhan at kunin muna at dalhin sa crime lab. Kailangan nating panatilihing buo ang ebidensya." Mula sa malayo sa likod ng rehas ng sasakyan, nakita si Ramon na malapad na nakangiti. Ang ngiting iyon ay tumusok sa puso ng lahat ng nakakita, isang tahimik na pangungutya mula sa isang taong nararamdaman pa ring siya ang may kontrol. Yumuko si Aling Elena. Mahigpit na nakapikit ang kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang mga labi habang bumubulong ng isang mahinang dasal. Ang kanyang puso ay naglalaban sa pagitan ng pag-asa at takot. Alam niyang anuman ang nasa loob ng kahon na iyon, maaaring iyon na ang sagot na hinihintay niya, kahit na ang sagot na iyon ang dudurog sa kanyang puso. Dahan-dahang dumilim ang gabi sa command post. Ang mga searchlight ay nagbibigay liwanag na ngayon sa lugar ng paghukay na mahigpit na binabantayan. Tahimik ang kapaligiran. Tanging ang tunog ng mga kuliglig at paminsan-minsang tahol ng mga K9 dog ang naririnig. Alam ng lahat, nahaharapin nila ang isang bagong kabanata, kinabukasan. Isang kabanata na maaaring maglantad sa pinakamadilim na katotohanan ng babuyan sa Barangay Maligaya. Kabanata 12, ang kahon at ang katotohanan. Ang mga kalsada ng Cavite ay tila mas tahimik kaysa karaniwan. Dahan-dahang umalis sa Barangay Maligaya ang isang convoy ng mga sasakyan ng pulis. Sa gitna ng convoy, naroon ang isang espesyal na truck na lulan, ang malaking kahon na gawa sa kahoy na natagpuan kahapon. Mahigpit na sarado ang truck. Binabantayan ng 4 na armadong pulis at may 2 patrol car na umaalalay sa harap at likod. Sa loob ng isang sasakyan, tahimik na nakaupo si Major David Santos na may tensyonadong mukha. Katabi niya si Sargento Marco Reyes na nakatutok ang tingin sa truck na naglalaman ng isang malaking misteryo. Sumama rin sa convoy si Aling Elena Reyes. Nakaupo sa harap na upuan kasama ang isang pulis. Hawak niya ang isang lumang bag na tela na may larawan ng kanyang nawawalang anak. Maputla ang kanyang mukha, ngunit matatag ang kanyang mga mata. Alam niyang ang araw na ito ang maaaring maging pinakamapagpasyang araw sa kanyang buhay. Pagdating sa crime laboratory, tahimik ang kapaligiran. Ang puting gusali na may makakapal na bakal na pinto ay puno ng mga pulis. Bawal ang media. Ang police line ay inilagay sa malayo.
Dinala ang kahon sa isang sterile room na napapalibutan ng transparent na salamin kung saan maaaring panoorin ng investigation team ang trabaho ng mga forensista nang hindi nakakaabala. Nang tanggalin ang selyo at dahan-dahang buksan ang kahon, isang masangsang na amoy ng nabubulok na kahoy ang pumuno sa silid. Sa loob natatakpan ng mga punit-punit at kupas na tela ang isang kalansay, ang ilang damit ay nakakabit pa rin, bagamat sira-sira na sa paglipas ng panahon. Sa isang sulok ng kahon, isang kuwintas na hugis puso kinakalawang ngunit buo pa rin ang nakita. Tinakpan ni Aling Elena ang kanyang bibig. Agad na namuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Kamukhang kamukha po yan ng kuwintas na ibinigay ko kay Sofia. Mahina niyang bulong. Hindi siya 100% sigurado, ngunit sa kanyang puso, halos tiyak na siya. Nanigas si Sargento Reyes, matigas ang kanyang mukha at mahigpit na kinuyom ang kanyang mga kamao. Pinigilan niya ang kanyang emosyon, naghahalo ang galit at lungkot sa kanyang dibdib. Ngunit sa likod nito, isang bagong determinasyon ang nabuo. Nangako siya sa sarili na hindi siya titigil hanggang sa malantad ang buong katotohanan. Maingat na nagtrabaho ang forensic team. Bawat buto ay kinuhaan ng litrato, nilagyan ng numero at inilagay sa isang bakal na mesa. Ang kuwintas at ang natitirang damit ay isinilid bilang ebidensya. Ang proseso ay napakadetalyado, na tila isang huling paggalang sa biktima. Sa likod ng salamin, huminga ng malalim si Major Santos. Isang malaking progreso ito, sabi niya kay Sargento Reyes. Ngunit kailangan pa rin nating hintayin ang resulta ng DNA para sa katiyakan, kahit na alam na ng ating mga puso ang sagot. Dahan-dahang tumango si Sargento Reyes. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa kuwintas na ngayon ay nasa loob na ng isang transparent na plastic. Samantala, si Ramon ay inilipat sa isang pansamantalang interrogation room sa parehong gusali. Nakaupo siya sa isang bakal na upuan, nakaposas at ang kanyang mukha ay mapang-uyam pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, isang kislap ng pagkabalisa ang dumaan sa kanyang mga mata. Nang marinig niyang nabuksan na ang kahon, bahagya siyang ngumiti, ngunit hindi na ito kasing tatag ng dati. Agad na kumalat ang balita tungkol sa kahon. Bagamat sinubukan ng pulisya na kontrolin ng husto ang impormasyon, daan-daang pamilya ang dumagsa sa harap ng himpilan ng pulisya sa Cavite. May dalang mga larawan ng kanilang mga nawawalang anak na babae sa mga nakaraang taon. Ang ilan ay nagdasal, ang ilan ay idinikit ang mga larawan sa pader, ang ilan ay nanawagan sa pulisya na magsagawa ng DNA test. Ang tanawin ay lalong nagpabigat sa kapaligiran. Hapon nang bumalik sa presinto, nilapitan si Aling Elena ng isa pang ina. Pagod ang mukha ng babae at maga ang kanyang mga mata. Ipinakita niya ang larawan ng kanyang anak. Aling Elena, kung sakaling kasama ang anak ko sa mga biktima, pakiusap po, kapitan niyo ko. Mahigpit na niyakap ni Aling Elena ang babae, namuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa kanyang sakit. Gabi nang ipagpatuloy ang interogasyon kay Ramon. Umupo si Major Santos sa tapat niya habang dalawang investigador ang nagtatala ng bawat salita. Kagagaling lang naming makahanap ng isang kuwintas at isang kalansay sa isang kahon na nakabaon sa iyong lupa. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin niyan, Ramon? Tumingin ng diretso si Ramon na may bahagyang ngiti, buto, damit. Kahit sino ay maaaring maglagay niyan dyan. Paano kayo nakakasiguro na ako yun? Lumapit si Major Santos. Ang kuwintas na hugis puso ay kinilala ng kay Sofia. May lakas ka pa bang sabihing nagkataon lang yan? Sandaling nagbago ang ekspresyon ni Ramon. Mabilis siyang kumurap at ang kanyang mga daliri ay hindi mapakali sa ibabaw ng mesa. Ngunit agad niyang itinago ito sa likod ng isang tuyong ngiti. Kung gayon, patunayan niyo, maghihintay ako. Mula sa likod ng salamin, pinanood ito ni Sargento Reyes. Kumabog ang kanyang dibdib. Gusto na niyang sumugod. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Mas lalo niyang hinigpitan ang kanyang kamao
at pinigilan ang sarili. Sa labas ng silid, ang gabi sa Cavite ay naramdamang mas malamig kaysa karaniwan. Malabo ang mga ilaw ng poste. Nakaupo si Aling Elena sa isang kahoy na upuan, nakatingin sa madilim na kalangitan. Hindi na siya umiiyak. Tanging isang paulit-ulit na bulong ng dasal, isang dasal na nasaan man si Sofia, makakamit niya ang hustisya. Nakatayo si Sargento Reyes hindi kalayuan sa kanya. Nakatingin sa babuyan sa Barangay Maligaya na ngayon ay mahigpit ng binabantayan ng mga pulis. Nanumpa siya sa kanyang isipan na hindi siya susuko kahit anong mangyari. Alam niyang ang kahon na gawa sa kahoy ay simula pa lamang. Marami pang layer ng kadiliman na kailangan nilang buksan at bawat layer ay maglalapit sa kanila sa katotohanan. Kabanata 13. Ang boses mula sa lupa. Nang gabing iyon, isang malakas na ulan ang bumuhos sa himpilan ng pulisya sa Cavite. Dala ng hangin ang amoy ng basang lupa na nagpabigat lalo sa tensyonadong kapaligiran. Sa isang pansamantalang forensic lab, sa wakas ay isinumite ng research team ang opisyal na ulat kina Major David Santos at Sargento Marco Reyes. Ang resulta ng DNA na iyon ang susi sa sagot sa tanong na matagal nang bumabagabag sa kanila. Sa nanginginig na kamay, binuksan ni Major Santos ang isang makapal na brown na folder. Matagal niyang tinitigan ang unang pahina bago ito itinulak kay Sargento Reyes. Mabilis na binasa ni Sargento Reyes ang bawat linya. Malinaw ang mga salita. Ang mga piraso ng buto na natagpuan sa babuyan ni Ramon ay tumutugma sa DNA profile na kinuha mula sa sepilyo at damit ni Sofia. Wala nang duda. Si Sofia ay talagang naging biktima. Sandaling ipinikit ni Sargento Reyes ang kanyang mga mata. Sumikip ang kanyang lalamunan. Inaasahan na niya ang pinakamasamang posibilidad, ngunit nang ang katotohanan ay nasa harap na niya, nakasulat sa papel, mas lalong naging totoo ang sakit. Tila tumutusok hanggang sa buto. Samantala, tahimik na nakaupo si Aling Elena na may maputlang mukha. Mula nang matagpuan ang kwintas ni Sofia, inihanda na niya ang kanyang sarili. Ngunit nang marinig niya ang opisyal na resulta, bumagsak ang mga luha. Sa pagkakataong ito, hindi ito isang malakas na hagulgol, kundi isang tahimik na pag-iyak ng isang ina na sa wakas ay tinanggap ang isang mapait na katiyakan. Sa wakas, makakauwi na ang anak ko, mahinang sabi ni Aling Elena. Natahimik ang lahat ng naroroon, nagbibigay puwang sa kanyang pagluluksa. Kinabukasan, kumalat ang balita sa media. Ang mga telebisyon at pambansang news portal ay nagulat na may malalaking headline, Resulta NG, DNA. MGA buto sa Cavite, sa nawawalang estudyante. Mabilis at matindi ang reaksyon ng publiko. Ang harap ng presinto ay napuno ng mga mamamayan, mga pamilya ng iba pang biktima, at mga aktivista ng karapatang pantao na may dalang mga poster, hustisya para kay Sofia. At wala ng biktima. Nagkahalo ang mga iyak, sigaw at dasal. Kinailangan ng pulisya na maglagay ng mga barikada para kontrolin ang karamihan. Sinakop ng media ang bawat sandali. Ang kapaligiran ay naging parang isang pampublikong paglilitis. Sa gitna ng panggigipit na iyon, bumalik si Sargento Reyes at ang kanyang team sa interrogation room. Sa pagkakataong ito, ang ebidensya ng DNA ang kanilang pangunahing sandata. Nakaupo si Ramon sa isang upuan, nakaposas. Mas mukha siyang pagod, gusot ang buhok. Ngunit ang kanyang ngiti ay naroon pa rin na tila isang hamon. Inilapag ni Major Santos ang mga dokumento ng forensic result sa mesa. Lahat ng siyentipikong ebidensya ay nakaturo na ang mga butong iyon ay kay Sofia. Itatanggi mo pa ba? Mabigat at may diin ang kanyang boses. Tiningnan ni Ramon ang mga dokumento at itinaas ang kanyang ulo kay Sargento Reyes. Ang katotohanan sa isang laboratorio ay mga numero lamang, dahan-dahan niyang sabi. At ang mga numero ay maaaring baluktutin depende sa kung sino ang nagbabasa. Lumapit si Sargento Reyes at tinitigan ng diretsyo si Ramon. Hindi ito mga baluktot na numero, Ramon.
Ito ang boses mula sa lupang pinagbaunan mo. Ito ang ebidensya na hindi nakalabas ng buhay si Sofia mula sa iyong lungga. Sa unang pagkakataon, bahagyang nanginig ang ngiti ni Ramon. Ibinaling niya ang kanyang tingin. Ang kanyang mga daliri ay tumapik sa mesa na tila may binibilang sa katahimikan. Ngunit hindi na siya sumagot. Naramdaman ni Sargento Reyes na mayroong isang bagay sa likod ng mga blankong tingin na yon. Isang malaking lihim na hindi pa nalalantad. Hapon nang mas lalong naging abala ang presinto. Sinusundan ng mga reporter ang bawat hakbang ng mga investigador. Nanawagan ang mga aktivista ng katiyakan. Ang mga pamilya ng biktima ay sama-samang nagdasal sa bakuran. Nagpasya si Major Santos na ipagpaliban ng isang press conference hanggang sa makolekta ang lahat ng ebidensya upang walang butas na magamit ang abogado ni Ramon. Nang gabing iyon, lumabas sandali si Sargento Reyes sa likod ng presinto para pakalmahin ang kanyang isipan. Nagsindi siya ng isang sigarilyo at tiningnan ang madilim na kalangitan kung saan paminsan-minsan ay kumikidlat sa malayo. Noon, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero, nag-aalangan siyang sagutin, at isang magaspang at takot na boses ang narinig sa kabilang linya. Sargento Reyes? Hindi po ako pwedeng magtagal. Dati po akong nagtrabaho sa babuyan ni Ramon. May mga bagay pong hindi pa alam ng mga pulis. Kung gusto niyong malaman ang buong katotohanan, makipagkita po kayo sa akin bukas ng gabi, malapit sa isang lumang simbahan sa palengke. Huwag po kayong magsasama ng maraming tao. Kapag nalaman ni Ramon na nagsalita ako, patay na po ako. Bago pa man makapagtanong si Sargento Reyes, ibinaba na ang tawag. Tinitigan niya ang ngayong madilim na screen ng kanyang cellphone, malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Ang impormasyong iyon ay maaaring isang bitag o ang susi sa pagbubukas ng pinakamadilim na bahagi ng kasong ito. Samantala, sa loob ng selda, nakaupo si Ramon sa isang sulok. Ang malabong ilaw ng fluorescent ay lumilikha ng isang mahabang anino sa pader. Kinakalmot niya ang pader gamit ang dulo ng kanyang mga daliri, gumuguhit ng mga kakaibang simbolo na hindi maintindihan. Blanko ang kanyang mga mata, at dahan-dahang gumagalaw ang kanyang mga labi, bumubulong ng tila isang dasal o isang sumpa. Nirecord ng surveillance camera ang bawat kilos niya na nagpangilabot sa mga guwardiyang nanonood. Bumalik si Sargento Reyes sa kanyang opisina at isinara ng mahigpit ang pinto. Hawak pa rin niya ang cellphone na may misteryosong mensahe. Tinitigan niya ang mga dokumento ng DNA sa kanyang mesa at ipinikit ang mga mata. Pagod, galit, at determinasyon ang naghahalo. Hindi pa tapos ang kasong ito. Humihingi ng buong sagot si Sofia at ang iba pang mga biktima at ngayon, sa labas, mayroong isang taong maaaring may hawak ng huling susi. Sa labas, malakas pa ring naririnig ang sigawan ng mga mamamayang humihingi ng hustisya. Ang dating abalang Cavite sa gabi ay naging isang entablado na ngayon ng isang pakikibaka laban sa kadiliman na itinago ng isang lalaking nagngangalang Ramon. Kabanata 14, ang aklat ng kamatayan. Nang gabing iyon, tahimik ang lumang palengke. Iilan na lang ang mga tindahang bukas. Ang kanilang malabong ilaw ay nagbibigay ng dilaw na sinag. Ang hangin sa gabi ay may halong amoy ng basang lupa mula sa ulan kanina at ng bagoong at mga pampalasa mula sa isang maliit na tindahan. Dumating si Sargento Marco Reyes na nakasuot ng isang simpleng itim na jacket para itago ang kanyang pagkakakilanlan. Wala siyang ibang kasama maliban sa isang pinagkakatiwalaang kasamahan na nagmamasid mula sa malayo. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib, puno ng mga tanong. Sino ang tumawag sa kanya kagabi? Ano ang alam niya? Sa isang sulok malapit sa isang lumang simbahan, isang lalaking nasa edad 40s ang balisang nakatayo. Payat siya, maputla ang mukha, at puno ng pag-iingat ang kanyang mga mata na tila bawat anino ay maaaring isang banta. Nang lumapit si Sargento Reyes, malalim na yumuko ang lalaki. Sargento, wala po tayong maraming oras.
Ang pangalan ko po ay Mang Ben. Dati po akong nagtrabaho sa babuyan na iyon. Si Ramon, hindi lang po siya may-ari ng baboy. May malaki po siyang lihim. Dahan-dahang tumango si Sargento Reyes. Sinenyasan siyang huminahon. Sabihin niyo po ang alam ninyo. Mas mabilis, mas ligtas para sa inyo. Lumunok si Mang Ben. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang dukutin niya mula sa bulsa ng kanyang jacket ang isang lumang maliit na kwaderno. Gusot na ang pabalat at basa ang ilang pahina ngunit malinaw pa rin ang mga bakas ng sulat kamay. Mabilis niyang iniabot ito na para bang gusto na niyang mabilis na makawala sa isang pabigat. Ito po ay isang talaan. Natagpuan ko po ito sa isang silid sa likuran nakatago sa likod ng mga sako ng pagkain. Natakot po akong kunin ito pero hindi po ako mapakali. May mga pangalan po sa loob. Sinulya pa nito ni Sargento Reyes. Totoo nga, may mga pangalan, ang ilan ay may kasamang petsa. Ilang pangalan ay may guhit na ng pulang tinta. Mas lalong bumigat ang kanyang puso. Bakit hindi po kayo agad nag-report sa pulisya? Mabilis na umiling si Mang Ben nang lalaki ang kanyang mga mata. Natakot po ako. Nakita ko po mismo. Dinala ni Ramon ang isang babae sa bodega. Pagkatapos, isang mahinang sigaw lang po ang narinig ko at biglang tumahimik. Kinabukasan, inutusan niya po akong paandarin ang isang gilingan ng buto. Nagkunwari po akong walang alam. Kung nagsalita po ako, malamang na ako rin ay nakabaon na sa lupang iyon. Natahimik ang kapaligiran. Tanging ang tunog ng panalangin sa gabi mula sa lumang simbahan ang maririnig, isang matalas na kaibahan sa katakutang kararating lang ikwento. Seryosong tiningnan ni Sargento Reyes si Mang Ben. Kung gayon, kailangan po kayong pumasok sa Witness Protection Program. Nasa panganib po ang inyong buhay. Muling umiling si Mang Ben. Hindi po, Sargento. Wala po akong tiwala kahit kanino. Isa lang po ang pinaniniwalaan ko. Ang talaang iyan. Gamitin niyo po yan para pabagsakin siya. Kung sasama po ako, tiyak na hahabulin ako. Isipin niyo na lang po na hindi ako umiral. Pakiusap po, pigilan niyo siya. Nang hindi na naghihintay ng sagot, tumalikod si Mang Ben at nawala sa madidilim na eskinita ng palengke, iniiwan si Sargento Reyes na may hawak na isang lumang kwaderno. Kinabukasan, sa conference room ng himpilan ng pulisya, inilapag ni Sargento Reyes ang libro sa mesa. Naroon si Major Santos, si Aling Elena at ilang senior na investigador. Lahat ay nakatingin na may halong tensyon at kuryosidad. Binuksan ni Sargento Reyes ang unang pahina. Naroon ang pangalan ni Sofia na may kasunod na isang partikular na petsa. Sa mga sumunod na pahina, may iba pang mga pangalan Maria, Sara, Lina at ilang pangalan ng mga dalagang hindi pa nakikilala. Nang mabasa ni Aling Elena ang pangalan ni Sofia na malamig na nakatala roon, napahikbi siya. Ang anak ko. Isang linya na lang sa aklat ng demonyong iyon, basag ang kanyang boses. Malakas na hinampas ni Major Santos ang mesa. Hindi ito isang simpleng diary. Ito ay isang listahan ng mga biktima. Planado ni Ramon ang bawat hakbang. Hindi na tayo nagsasalita ng isang pagpatay lamang, kundi ng isang paulit-ulit na pattern ng krimen. May mga krus po sa bawat pangalang nawala na. Dagdag ng isang investigador. Malinaw po ang pattern. Ilang araw matapos dumating ang biktima, tinatanggal ang pangalan. Minamarkahan niya ang bawat kilos na parang nagbibilang ng inventaryo. Tumingin si Major Santos kay Sargento Reyes. Kailangan nating kumpirmahin kung totoo ang nilalaman ng talaang ito. Kung totoo, ang bilang ng mga biktima ay maaaring mas marami pa kaysa sa natagpuan na natin. Nang araw na iyon, muling ipinadala ang forensic team sa babuyan. Sinuri nilang muli ang bawat sulok, ikinukumpara ang mga talaan sa mga lugar na namarkahan na sa mapa. Ang resulta ay nakakapangilabot. Ang mga petsa sa libro ay tumutugma sa mga ulat ng pagkawala ng ilang dalaga mula sa Cavite at mga kalapit na lugar. Nang gabing iyon, muling hinarap ni Sargento Reyes si Ramon sa interrogation room. Sa pagkakataong ito, hindi ang resulta ng DNA ang dala niya, kundi ang lumang kwaderno
Dahan-dahan niya itong inilapag sa mesa at itinulak patungo kay Ramon. Kilala mo ba to? Tumingin si Ramon. Naningkit ang kanyang mga mata. Muling lumitaw ang isang bahagyang ngiti, ngunit sa pagkakataong ito, mas mapang-uyam. Sa wakas, nahanap niyo rin. Sige, yan ang diary ko. Lahat ng tao ay may karapatan sa isang personal na talaan, hindi ba? Itinuro ni Sargento Reyes ang pahina kung saan naroon ang pangalan ni Sofia. Personal na talaan. Ito ay isang listahan ng mga biktima, Ramon. Bawat pangalan dito ay kumakatawan sa isang taong hindi na muling nakauwi sa kanilang pamilya. Itinala mo sila na parang nagtatalaka ng mga produkto. Isang mahina, mapait, ngunit nakakapangilabot na tawa ang kumawala kay Ramon. Tinatawag ninyong mga biktima, pero tinatawag ko silang mga obra maestra. Bawat pangalan ay isang hindi mabuburang bakas. Hindi sila nawala, naging bahagi lang sila ng isang bagay na mas malaki. Sinubukan ni Sargento Reyes na huwag magpadala sa emosyon. Isang bagay na mas malaki. Sa tingin mo, ang sakit ng mga inang ito ay isang obra maestra? Tinitigan ng diretsyo ni Ramon si Sargento Reyes, kalmado ngunit malamig ang kanyang boses. Hindi mo maiintindihan. Isinulat ko yan para malaman ng mundo. Kahit nasubukan ninyong ibaon ako sa kulungan, pinabilis ko lang ang tadhana. Mula sa likod ng one-way mirror, kinuyong ni Major Santos ang kanyang kamao. Nawala na siya sa katinuan. Ngunit ang talaang ito ang mas lalong magdidiin sa kanya. Wala na siyang daan palabas. Samantala, naramdaman ni Sargento Reyes ang kilabot. Napagtanto niyang sa likod ng kahinahunan ni Ramon, mayroong isang obsesyon na mas madilim pa kaysa sa simpleng krimen. Ang libro ay hindi lamang isang talaan. Ito ay isang larawan ng kaluluwa ng isang Maninila na nararamdaman niyang siya ang tagapagtala ng tadhana. Paglabas ni Sargento Reyes sa interrogation room, natagpuan niya si Aling Elena na nakaupo sa isang bench sa pasilyo, yakap ang larawan ni Sofia. Pagod na ang kanyang mukha, ngunit nag-aalab ang kanyang mga mata. Sargento, mahina niyang sabi, isa lang po ang hiling ko. Pakiusap po, huwag niyo nang hayaang may isa pang ina na maghintay sa isang anak na hindi na babalik. Huwag niyo nang hayaang madagdagan pa ng bagong pangalan ang librong iyan. Magalang na yumuko si Sargento Reyes. Pangako po, Aling Elena, dito na po namin ito tatapusin. Sa labas, muling dumilim ang gabi sa Cavite. Ang mga ilaw ng poste ay malabo at maingay pa rin ang mga sasakyan. Ngunit para kay Sargento Reyes, tila huminto sandali ang mundo. Ang lumang kwaderno ay isa ng pabigat at isang susi. Alam niyang mahaba pa ang paglalakbay. Bawat pahina na wala pang guhit ay maaaring isang biktima na buhay pa. Ang oras ay patuloy na tumatakbo. Kabanata 15. Ang pagsikat ng araw. Dahan-dahang sumikat ang araw sa Cavite. Ang dating madilim na kalangitan ay naging kulay kahel na ngayon, tinatangay ang mga labi ng isang gabing puno ng mga lihim. Ang opisina ng mga investigador ay puno pa rin ng mga papel, mapa at mga tala. Ngunit ng umagang iyon, may ibang pakiramdam. Alam ng lahat na ang katapusan ng mahabang paglalakbay na ito ay unti-unti nang nalalapit. Tumayo si Major David Santos sa harap ng kanyang team. Mukha siyang pagod, ngunit matatag ang kanyang boses. Dahil sa resulta ng DNA, sa kwaderno, at sa testimonya ni Mang Ben, may sapat na tayong matibay na ebidensya. Si Ramon Castillo ay malapit nang humarap sa paglilitis. Hindi pa tapos ang ating misyon, ngunit nabigyan natin ng katiyakan ang mga pamilya ng biktima. Nakaupo si Sargento Marco Reyes sa likuran, nakatingin sa labas ng bintana sa kanyang puso. Mayroon pa ring sugat na mahirap paghilumin. Ang dalagang mahal niya, si Sofia, ay hindi nababalik, ngunit may kaunting ginhawa. Ngayon, alam na niya ang katotohanan, at ang kanyang pangako kay Aling Elena ay kalahati ng natupad. Huminga siya ng malalim, na tila gustong ilabas ang isang pabigat na matagal nang pumipiga sa kanyang dibdib. Sa labas ng opisina,
Tinitigan ni Aling Elena ang larawan ni Sofia na may bahagyang ngiti. Dumaloy pa rin ang kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang ito luha ng kalungkutan, kundi pati na rin ng pasasalamat. Sa wakas, makakapagdasal na ako para sa'yo ng payapa, anak. Bulong niya. Alam niyang ang kanyang buhay ay hindi na magiging katulad ng dati. Ngunit natutunan din niyang ang lakas ng isang ina ay ang pagtanggap kahit na durog na ang kanyang puso. Samantala, si Ramon ay inilabas mula sa selda, nakaposas. Isang grupo ng mga reporter ang sumalubong sa kanya. Walang tigil ang kislap ng mga kamera. Kakaiba, nakangiti pa rin siya na tila nasiyahan sa lahat ng atensyon na natatanggap niya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang ngiti ay hindi na nakakatakot. Isa na lamang siyang lalaking nawalan ng kontrol sa kanyang sariling buhay, nasa bingit ng tiyak na parusa. Nang umalis ang sasakyang naghahatid sa kanya, sumabog ang sigawan ng mga mamamayan. Hustisya para kay Sofia! Ipataw ang pinakamabigat na parusa! Ang mga boses na iyon ay umalingaw-ngaw, isang saksi na ang lipunan ay hindi na mananahimik. Sama-sama silang tumayo, nagbibigay lakas sa mga pamilya ng biktima. Nakatayo si Sargento Reyes sa tabi ng mga barikada, pinapanood ang sasakyan na dahan-dahang nawawala sa isang kanto. Sa kanyang dibdib, isang bagong pangako ang kanyang inukit para sa sarili, ang magbantay para wala nang maging biktima, para wala nang inang maghihintay sa isang anak na walang kabuluhan. Nang araw na iyon, bumalik sa pagiging abala ang Cavite. Nagbukas ang palengke, naging masigla ang mga paaralan at napuno ng mga sasakyan ang mga kalsada. Ngunit sa likod ng abalang iyon, mayroong isang kwentong habambuhay na maaalala, ang kwento ng isang dalagang nagngangalang Sofia, isang inang hindi sumuko sa paghahanap ng katotohanan at isang investigador na lumaban sa oras, takot at katahimikan. Ang kwentong ito ay nagtuturo na bagamat maaring maantala ang hustisya, ito ay tiyak na darating. At bagamat hindi kailanman ganap na maglalaho ang mga sugat, ang katapangan sa paghahanap ng katotohanan ay laging magbibigay ng liwanag sa mga naiwan. Sa katapusan ng kwento, nakatayo si Aling Elena sa harap ng puntod ni Sofia. Hinawakan ng kanyang matandang kamay ang lapida na basa pa ng lupa. Magpahinga ka na, anak. Ayos na si nanay. Nakatayo si Sargento Reyes sa likuran niya. Nakayuko. Alam niyang kahit tapos na ang kasong ito, mahaba pa ang paglalakbay ng kanilang buhay. Ngunit mula sa madilim na kwentong ito, isang bagay ang kanilang natutunan, na ang pag-ibig, panalangin at katapangan ay mga puwersang hindi kayang talunin maging ng kadiliman. Pangwakas na mensahe sa mga tagapakinig. Sa inyo na nakarinig ng kwentong ito, nais naming mag-iwan ng isang mensahe. Pahalagahan ang inyong pamilya, protektahan ang mga taong malapit sa inyo, at huwag kailanman ipagpaliban ang pagsasabi ng mahal kita. Dahil para sa mga taong mahal ninyo, ang buhay ay napakarupok at ang oras ay hindi laging nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Kung naantig ang inyong puso sa kwentong ito, mangyaring mag-iwan ng komento, ibahagi ang inyong mga saloobin, at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Sa isang mundong puno ng kawalan ng katiyakan, sama-sama nating patuloy na isigaw ang kahalagahan ng hustisya at pag-ibig. Ang kwentong ito ay nagbibigay sa atin ng malalim na aral tungkol sa kahulugan ng pamilya, katapangan, at isang panalangin hindi tumitigil. Sa dilim ng sakit, ang pag-ibig ng isang ina at ang determinasyon ng isang investigador ay kayang magsindi ng isang ilaw ng pag-asa. Inaanyayahan tayong maging mas sensitibo sa mga panganib sa ating paligid. Maging mas matapang sa pagsasalita kapag nakakakita ng kawalang katarungan at mas pahalagahan ang bawat sandaling kasama natin ang ating mga mahal sa buhay. Huwag nating hintaying mawala sila bago natin sabihing mahalaga sila. Ang buhay ay napakarupok para ipagpaliban ang pag-ibig. Naway matuto tayong lahat na protektahan ang ating pamilya
pangalagaan ng isa't isa, at patuloy na lumaban para sa katotohanan, gaano man kaliit ang ating mga hakbang. Kung naantig ang inyong puso sa kwentong ito, mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section. Sama-sama nating pangalagaan ang mga halaga ng sangkatauhan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at abangan ang mga susunod na kwento.